Matapos pangalanan ang bagong teknik na ito, pumunta si Chen upang suriin ang bangkay ng dragon. Habang tinitingnang mabuti, napagtanto ni Chen na ang mga kaliskis, ngipin, laman, at maging ang malalavang dugo nito ay mga hindi pangkaraniwang materyales. Tiningnan niya ang hiniwang ulo ng dragon at naisip na ang ulo lamang na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 milyon sa gobyerno. Ngunit nagkaroon lamang ng isang issue. Paano niya ipapaliwanag sa gobyerno kung saan niya nakuha itong 5th-tier dragon head? Kung sinabi niyang pinatay niya ito ng mag-isa, malalantad niya na sapat siyang makapangyarihan para maging 6th o maging 7th tier. At hindi iyon gusto ni Chen. Pagkatapos ay tinulungan ni Chen si Shishi, na nakasakay sa dragon, na bumaba at nagpas siyang panatilihin ang ulo ng dragon sa ngayon, iniisip na baka ito ay masarap. Pagkatapos ay ipinagpalit ni Chen ang kanyang 200 attribute points para sa storage space para iimbak ang dragon, inilagay niya ang kanyang kamay sa itaas ng ulo ng dragon, at naglaho ito. Isang system notification ang nagsabi sa kanya na ang ulo ng dragon ay nakaimbak. Pagkatapos ay gumamit si Chen ng 400 attribute point upang palakasin ang kanyang intuition, dahil kailangan niyang makakita sa pagitan ng mga linya. Isang system notification ang nagpaalam kay Chen na matagumpay niyang napalakas ang kanyang intuition at nakakuha ng high-level na intuition. Ngayon, ang aura ng mga halimaw ay hindi may tatago sa kanya, at ang mga bagay na walang buhay ay maaari ding matukoy. Pagkatapos ay gumamit si Chen ng 400 attribute points para palakasin ang pananakot ng kanyang armor. Isa pang system notification ang nagpaalam kay Chen na matagumpay niyang napalakas ang pananakot ng kanyang armor. Nang palakasin ni Chen ang pananakot ng kanyang armor, agad siyang nakaramdam ng napakalakas na presyon sa kanyang katawan. Mula pa lang sa pressure na yun, bumiyak ang lupa sa ilalim ni Chen, biglang natabunan ng apoy ang buong katawan niya, at isang bagong system notification ang nagpabatid kay Chen na nagising niya ang pananakot ng hari. Nagulat si Chen nang makitang nagising niya ang pananakot ng hari. Agad niyang sinuri ang mga detalye ng pananakot ng haring ito, at nalaman na maaari itong maging sanhi ng panginginig ng isang tao sa takot, kahit na ang kititing na pagkakadikit ng mata ay maaaring maging ganap na walang kapangyarihan. Nang makita ang mga detalye ng bagong kapangyarihang ito, masyadong nasasabik si Chen na gamitin ito, ngunit hindi sa ngayon. Kinalma niya ang sarili, at nawala ang apoy na lumalabas sa kanyang katawan. Naisip ni Chen na dapat itong maging kapaki-pakinabang para sa paglilinis ng mga isda. Nagpasya siyang subukan agad ang bagong kasanayang ito at kumonekta sa kanyang Godzilla, na nasa malalim na dagat ng Our Country. Kasabay nito, dumaraan ang isang long-distance fishing ship ng Our Country. Habang nangingisda ang mga mangingisda sa malalim na dagat, biglang gumalaw ang kanilang lambat. Tuwang-tuwa silang lahat. Sa pag-aakalang may nahok, agad nilang inilabas ang mga lambat, ngunit sa kanilang pagtataka, kakaunti ang mga isda sa kanilang lambat. Nang makita yon, natarante sila, ngunit sinabi ng isang mangingisda na hindi mahalaga kung nabubuhay pa ang mga isda. Biglang tinawag ng bantay ang lahat dahil may nakita siya sa dagat. Habang nakatingin ang lahat sa dagat, nakita nila ang napakalaking alon ng tubig sa harapan nila. Biglang nagsimulang kumikislap ang kulog sa paligid ng napakalaking alon na iyon, at sa sumunod na segundo, ang alon ng tubig ay sumabog na may napakalaking pagsabog at binaril ang daan-daang isda sa hangin na parang kanyan. Nang makitang maraming isda, tuwang-tuwa ang mga mangingisdang iyon dahil hindi pa sila nakakita ng ganoon karaming isda sa kanilang buhay. Ang gumawa noon ay walang iba kundi ang ating Godzilla, na konektado kay Chen sa sandaling iyon. Pagkatapos gawin yon, pinakawalan ni Chen ang koneksyon, at bumalik ang Godzilla sa isang kuweba na malalim sa ilalim ng dagat. Si Chen, na ginamit ang pananakot ng hari, ay labis na humanga nang makitang ang pananakot ng hari ay nagpalakas ng pang-aapi ng butiki. Walang makagalaw sa lugar ng epekto nito. At habang ginagawa yon, nakatuklas si Chen ng bagong pamamaraan. Kapag ginamit niya ang kanyang apoy at kuryente ng magkasama, maaaring lumipad si Chen. Nang walang anumang pagkaantala, ginamit niya ang bagong kasanayang ito dahil ang mga tao ay palaging nananabik sa kalangitan. Hanggat pinagsama ni Chen ang kapangyarihan ng kuryente at apoy, maaari siyang malaya mula sa mga limitasyon ng grabidad. Nagsimula siyang lumipad sa himpapawid tulad ng isang rocket at maaari pang dagdagan ang kanyang bilis ayon sa gusto niya. Habang lumilipad sa dimensyon na iyon,
Bigla niyang napansin ang isang bagay sa malayo na tila isang lungsod. Ang intuwisyon ni Chen ay nagsabi sa kanya na may mga hindi pa nagagalugad na lugar sa mundong ito, kaya agad siyang nagtungo sa lungsod na iyon, sa pag-aakalang makakakuha siya ng ilang impormasyon tungkol sa isang nilalang na kahit ang dragon na namuno sa mundong ito ay hindi alam. Habang papunta doon, biglang naalala ni Chen na ang Firewing ay isa lamang magic dragon na nakulong dito, kaya dapat mayroong mas mataas na kapangyarihan na nagsisikap na ikulong ito. Nagpasya siyang pumunta doon at tingnan kung ano ang nangyayari. Ang lungsod na nakita ni Chen mula sa langit ay ang mga guho ng kaharian ng mga higanti. Dumating si Chen sa gitna ng lungsod at nagsimulang tuklasin ito. Habang tumitingin-tingin siya sa paligid, nakita niya ang isang malaking wall painting. Sa painting na yun, nakita ni Chen na maraming dragon, at lahat sila ay nakaluhod sa harap ng ilang uri ng humanoid na nilalang. Nang makita ang pagpipinta na yun, napagtanto ni Chen na dati ay mayroong isang higanteng sibilisasyon ng dragon dito, ngunit hindi niya naiintindihan kung ano ang kanilang sinasamba. Iniisip niya kung ito ba ay Diyos ng dragon o isang tunay na Diyos. Bago pa niya maintindihan ang anuman, biglang bumukas ang isang malaking pinto sa tabi niya. Nang makita yon, naramdaman ni Chen na may malaking panganib doon. Ngunit alam din niya na walang paraan upang mahuli ang isang tigre nang hindi pumasok sa lungga nito. Binuksan ni Chen ang pintong yun at sa bilis ng kidlat ay pumasok ito. Pagpasok niya sa loob, nakita niya ang isang mahabang bulwagan na may malalaking estatwa ng dragon na nakalagay sa paligid. Nang makita yon, napagtanto ni Chen na si Firewing ay nakababatang kapatid ng mga dragon na ito. Ngunit bago pa ma-explore pa ni Chen ang lugar na ito, biglang dumating ang isang system notification na nagsasabi kay Chen na lumakas ang polusyon sa lugar na ito, pansamantala siyang immune sa polusyon salamat sa kanyang malakas na pangangatawan. Ngunit sa loob ng 3 oras, ang kanyang pangangatawan ay hihina, at siya ay maaapektuhan ng polusyon. Nang makita ang abiso, nakumpirma ni Chen na talagang may kakaiba sa templong ito, biglang tumaas ang polusyon, ibig sabihin ay may nakapasok din sa templong ito maliban kay Chen. Ngunit hindi man lang nito na ipakita ang tunay na sarili, at kaya na nitong magdulot ng ganoong polusyon, mas lalong naging curious si Chen na malaman kung ano yun, kaya napasigaw siya. Sinabihan ng bagay na yun na huwag nang magtago at lumabas dahil alam niyang nandito ito. Ang boses ni Chen ay umalingaw-ngaw ng napakalakas sa templong yun, at biglang naramdaman ni Chen na may paparating sa kanya mula sa itaas. Agad siyang umatras, at isang napakaliwanag na liwanag ang bumaba sa lupa sa mismong harapan niya. Si Chen, na may seryosong ekspresyon, ay nagtanong kung sino ito. Mula sa maliwanag na liwanag na iyon, isang humanoid na nilalang na walang mukha at 4 na braso ang lumitaw, na nagsasabing, ang kagalang-galang na isa ay nagising. Biglang lumitaw ang isang pulang linya sa mukha ng walang mukha na may 4 na braso, na lumikha ng isang mata. Habang nakatingin ang halimaw na iyon kay Chen, ang pulang linya ay naging bibig, at ngumiti ito kay Chen. Nang makita ang 4 na braso na nilalang na lumilipad at nakangiti, hindi maintindihan ni Chen kung ano yon. Ang 4 na braso na nilalang ay gumawa ng unang hakbang at itinaas ang isang kamay nito patungo kay Chen. At bago pa makapag-react si Chen, binaril ng 4 na braso na nilalang ang isang madilim na kidlat ng kawalang hanggan kay Chen. Nang makitang biglang umatake ang 4 na braso na nilalang, nagulat si Chen. Inilabas niya ang kanyang mahabang espada at sinaksak ang lupa, na lumikha ng isang hadlang ng apoy sa paligid upang harangan ang madilim na kidlat na yun. Nang makita ang kapangyarihan ng madilim na kidlat, nagtaka si Chen kung ang 4 na braso na nilalang na kanyang kinakalaban ay maaaring 7th tier. Gayunpaman, hindi nagtagal at napagtanto ni Chen na ito ay isang ika-7 antas ng demonyo, dahil ang kapangyarihan nito ay unti-unting nagtutulak sa kanya pabalik. Ang 4 na braso ay gumagamit lamang ng isang kamay nito para itulak si Chen pabalik habang hinihiling kay Chen na sambahin ito at sumuko. Habang pinalakas nito ang lakas ng madilim na kidlat, nabasag ang lupa sa ilalim ni Chen. Nang marinig itong humiling sa kanya na lumuhad ay nagalit ng husto si Chen, at tinanong niya kung gusto nitong mamatay. Ngayon ay seryoso na sa pakikipaglaban, pinakawalan ni Chen ang kanyang pulang apoy at pumasok sa kanyang madugong explosion type 1 state. Naglabas siya ng napakaraming internal flame chi mula sa kanyang katawan, na ang bato at lupa sa kanyang paligid ay nawasak. Matapos i-unlock ang kanyang madugong explosion state, ngumiti si Chen,
tumingin siya sa apat na braso na may patay na mga mata at sinabi dito na para sa paghiling sa kanya na lumuhad, ito ay mamamatay. Nang makita ang madugong pagsabog na anyo ni Chen, ginamit ng apat na braso ang pangalawang kamay nito para lumaban, gumamit ito ng telekinesis para gawing mga sibat ang lahat ng kalapit na bato at itinutok ang mga ito kay Chen, tinutuyan nito si Chen sa pamamagitan ng pagtawa sa kanyang madugong pagsabog na Form 1, pagkatapos ay binaril ang lahat ng mga batong sibat na iyon kay Chen ng buong bilis. Matapos ilabas ang kanyang madugong pagsabog, ang bilis ni Chen ay tumaas ng husto, siya ay kumilos ng napakabilis at sinira ang marami sa mga batong sibat na papunta sa kanya. Ngunit ang mga ito ay tila walang katapusan, at si Chen ay patuloy na sinisira ang mga ito. Nang makitang hindi na siya makawala, binawi ni Chen ang kanyang espada ng napakabilis, na lumikha ng isang hadlang upang harangan ang mga sibat na bato mula sa pag-abot sa kanya. Pagkatapos, sa sobrang bilis, tumalon siya mula sa lupa patungo sa apat na braso, at gamit ang kanyang mahabang espada, pinutol niya ang apat na braso sa 2 piraso, ngunit sa paglapag ni Chen sa lupa matapos itong putulin, nawala ang katawan ng apat na braso sa hangin, at pagkatapos ay lumitaw sa likuran ni Chen, itinuro ang 2 daliri sa likod ng ulo ni Chen. Nagulat si Chen, nagtatanong kung paano ito nabubuhay pagkatapos niyang putulin ito. Habang pinapagana ang madilim na kidlat ng kawalang hanggan, tinawag ng apat na braso si Chen na isang kasuklam-suklam na langgam, at binaril ang madilim na kidlat. Nagkaroon ng malaking pagsabog na sum-ire sa mga dingding ng templo, nang magsimulang mag-alis ang usok, ang apat na braso ay ang tanging nakatayo. Ngunit biglang, ang apat na braso ay nakakita ng isang bagay na nakakagulat na hindi nito inaasahan. Kahit na nataman na ng madilim nitong kidlat mula sa malapit na iyon, maayos pa rin si Chen pero mas lalo pang nagalit, lalong lumakas ang apoy kay Chen habang siya ay nagalit at nagpahayag na wawakasan na niya ito. Nang makitang nakatayo pa rin si Chen, agad na umatras ang apat na braso at nagsimulang kolektahin ang madilim na enerhiya. Nagalit ito sa apat na braso, at ginamit nito ang apat na kamay nito para lumaban, kinokolekta nito ang madilim na enerhiya at pinagsiklop ang mga kamay nito. Sinusubukang kontrolin ang lupa at ibagsak si Chen sa pagitan ng 2 halijing bato, ngunit winasak ni Chen ang mga halijing bato sa isang indayog lamang ng kanyang espada, at pagkatapos ay tumalon patungo sa apat na braso. Hinampas at pinutol niya ang apat na braso kasama ang mga halijing bato na kinokontrol nito para umatake sa isang indayog lang, ngunit tulad ng dati, pagkatapos ng imahe lang iyon ng apat na braso, at ginamit nito ang sobrang bilis nito para makaiwas sa atake ni Chen. Hindi nito alam na 2 beses na hindi mahuhulog si Chen sa parehong trick. Biglang, isang espada ang tumusok sa dibdib ng apat na braso. Ito ay walang iba kundi si Chen na ginamit din ang kanyang sobrang bilis para makabalik muli sa apat na braso at sinaksak siya. Tumawa si Chen at sinabi sa apat na braso na ito ay madugong pagsabog Form 2. Gayunpaman, hindi nagtagal ang tawa ni Chen dahil biglang hinawakan ng apat na braso ang kamay ni Chen. Nagulat si Chen nang makitang hindi pa namatay ang apat na braso at nakatalikod. Tinawag nitong mayabang si Chen at muling ginamit ang madilim nitong kidlat ng kawalang hanggan. Nagkaroon ng isa pang malaking pagsabog, at si Chen ay nasa gitna ng pagsabog na ito. Mula sa usok, lumipad ang espada ni Chen, pagkatapos ay lumitaw ang isang anino sa usok. Si Chen ang lumabas mula sa usok na nagsasabing ang kanyang sandata ay magpapabagal lamang sa kanyang pag-atake, kaya haharapin niya ang apat na braso gamit ang kanyang sariling 2 kamay. Lalong lumakas ang apoy sa katawan ni Chen. Habang tumatawa, sinalakay niya ulit ang apat na braso. Nang makitang paparating si Chen, lumikha ang apat na braso ng Dark Energy Barrier para harangan ang kanyang pag-atake. Ngunit masyadong malakas ang atake ni Chen. Sa isang suntok lang, sinira niya ang harang ng apat na braso at pinalipad ito, bumagsak sa lupa nang may malakas na impact. Napakalakas ng pag-atake ni Chen na mula pa lamang sa pagtama nito, sumabog ang lupa sa ilalim niya, na winasak ang lahat ng kalapit na pader. Matapos tamaan ng suntok ni Chen, nawala ang momentum ng apat na braso, lumipad, at patuloy na tumama sa lupa. Hindi napigilan ng katawan nito. Nang makabawi ang apat na braso at tumigil sa sarili, nakita nitong pumutok ang mukha nito na parang salamin. Nagalit ito ng husto, ngunit hindi ito bibigyan ni Chen ng pagkakataong umatake.
Sinalakay niya ang 4 na braso sa bilis ng kidlat, at sa isang kisap mata, naabot niya ang 4 na braso at muling sinuntok ito sa mukha gamit ang kanyang panloob na apoy. Binasag niya ang 4 na braso sa lupa kaya nawasak ang lupa sa ilalim. Hindi niya binitawan ang 4 na braso hanggang sa tumigil ito sa paggalaw. Ngunit sa pagtalikod ni Chen, sa pag-aakalang tapos na ang lahat, lumipad muli ang 4 na braso sa langit at tinutukan si Chen gamit ang mga daliri nito. Ginamit nito ang 4 na kamay nito at inatake si Chen gamit ang entrap skill nito. Nang maramdaman ang paparating na pag-atake, agad na tumalikod si Chen para dumpensa, ngunit bago pa man niya ito maabot, bumiyak ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, dahilan upang mawala ng balanse si Chen. Biglang may lumabas na ilang aura chain sa lupa at itinali ang mga binti ni Chen. Sinubukan ni Chen na kumawala. Ngunit parami ang mga kadena na lumabas sa lupa at itinali ang kanyang buong katawan. Sinubukan ni Chen na gamitin ang kanyang panloob na apoy upang matuno ang mga kadena. Ngunit hindi ito gumana. Isang system notification ang nagpaalam kay Chen na isa itong Dragon Sealing Formation, at maaari nitong makuha ang enerhiya ng item na tinataka nito at gamitin ito para palakasin ang sarili. Napagtatanto na habang sinusubukan niya, mas mahirap na makatakas sa pagkakagapos ng 4 na braso. Tumingin si Chen sa itaas at tinanong ang 4 na braso kung ito ba ang nakakulong sa mga sinaunang dragon. Pagkatapos ay ginalaw ni Chen ang kanyang kamay gamit lamang ang kanyang lakas at sinabi sa 4 na braso na sayang naman at hindi ito sapat para maselyohan siya. Pagkasabi noon, dahan-daang ginalaw ni Chen ang mga kadena at pamwesto upang tipunin ang kanyang panloob na apoy sa kanyang katawan. Habang nag-iipon siya ng lakas, tumawa siya at sinabi sa 4 na braso na iba siya sa mga dump dragon na iyon. Nang sabihin yun, pinutol ni Chen ang mga tanikala na iyon gamit ang kanyang kapangyarihan. Matapos maputol ang mga tanikala na iyon, pinakawalan ni Chen ang lahat ng nakalap na panloob na apoy mula sa kanyang katawan at sinabihan ang 4 na braso na makinig. Tumingin siya sa 4 na braso at sinabi sa kanya na ang pangalan niya ay Chen Chu. Nagulat ang 4 na braso nang makitang naputol ni Chen ang mga tanikala na iyon. Nang makitang nakatingin sa kanya si Chen, natakot ang 4 na braso at dahan-daang umatras. Nang makita yun, nagsimulang maglakad si Chen patungo sa 4 na braso. Ang enerhiyang lumalabas sa katawan ni Chen ay napakalakas kaya ang lupa ay nagsimulang magsingaw ng dahan-dahan. Muli namang humakbang si Chen at biglang nawala sa lupa, maging ang 4 na braso ay hindi makasabay sa kanyang bilis. Lumitaw si Chen sa itaas ng 4 na braso, lubos siyang nagulat. Buong lakas, sinunggaban ni Chen ang 4 na braso, itinutok ang ulo nito, hindi ito binigyan ng pagkakataong mag-react, sinuntok niya ang 4 na braso, pinalipad ito, si Chen, gamit ang kanyang bilis, ay lumitaw kung saan patungo ang 4 na braso, at pagkatapos ay sinuntok ito ng mas malakas, pinalipad ito sa iba't ibang direksyon. Sinundan ni Chen ang 4 na braso at pinagpatuloy ang paghampas dito, sa sobrang bilis niya ay hindi man lang may pagtanggol ng 4 na braso ang sarili, sa bilis ng kidlat, sinuntok ni Chen ang 4 na braso sa mukha, nabasag muli ang kanyang mukha. Muli niyang sinundan ang 4 na braso at buong lakas na sinuntok ito sa tiyan, na nadurog sa lupa. Nang tumama ang 4 na braso sa lupa, nagkaroon ng napakalaking pagsabog, at nang magsimulang lumiwanag ang usok mula sa pagsabog, isang anino ang lumitaw dito, si Chen ang nakatayo sa wakas, at ang 4 na braso ay nasa lupa na may malaking butas sa dibdib, habang inilabas ni Chen ang puso nito gamit ang kanyang mga kamay. Ngumiti si Chen ng malademonyo, tinitingnan ang puso ng 4 na braso, at sinabing gusto niya ang kapangyarihan nito. Pagkatapos ay tumalikod si Chen para bumalik sa kanyang mundo. Pagkatapos ay ipinaalam kay Chen ng system notification na ang kanyang Crimson Flame ay umakyat upang maging Glass Crimson Flame, ang kanyang kidlat ay naging mabilis na bagyo, at nakakuha siya ng Dragon Sealing Talisman, na ngayon ay may kakayahang magbigkis ng mga nilalang sa ibaba ng 6th tier. Habang naglalakad pabalik habang nilabas ni Chen ang kanyang panloob na apoy, nagsimulang manginig ang kanyang mga binti. Isang babala ng system ang nag-abiso kay Chen na labis niyang pinaghirapan ang kanyang sarili at 99% ay nadamhan ng kakaibang polusyon. Dahil sa pagod at hindi na makapagpatuloy sa paglalakad, biglang lumitaw si Shishi at binalaan si Chen tungkol sa polusyon.
Napagtantong matagal na siyang lumaban, na nagpulala ng polusyon, alam ni Chen na hindi na siya makakatagal doon. Ginamit niya ang kanyang internal flame at lightning skill para lumipad pabalik sa dimensional na pinto na ginawa ni Shishi. Nang walang proteksyon ng 4 na braso, nagsimulang gumuho ang mundo ng mga dragon at higanti, at dahan-daang nagsimulang masira ang lahat. Sa kanyang pagod na katawan, kahit papaano ay nakapasok si Chen sa dimensional na pinto at bumalik sa orihinal na mga mundo. Ngunit sa kanyang pagbabalik, hindi niya napigilan ang kanyang bilis at bumagsak sa lupa. Pagkatapos niyang dumaan sa dimensional na pinto, agad na tumakbo si Shishi patungo sa pinto. Pagod na pagod si Chen at ni hindi maigalaw ang katawan, isinara ni Shishi ang dimensional na pinto at ipinaalam kay Chen na isinara niya ito, ngunit sa paglingon niya, nakita niya si Chen na umuubo ng dugo. Kahit nasa ganoong kondisyon, nag-alala si Chen, na nagsasabing kapag naisara na ang pinto, mawawala ang koneksyon nito sa kabilang mundo. At sino ang nakakaalam kung saan ito susunod na magbubukas? Agad na pinuntahan ni Shishi si Chen, tinapat ni Chen ang kanyang ulo at sinabi sa kanya na ayos lang siya. Ipinapaliwanag na palaging may kapalit na babayaran para sa kapangyarihan. Pagkatapos ng labanang ito na may 4 na braso, napagtanto ni Chen na kahit na ang pagsabog ng dugo ay tila isang pagsabog lamang ng purong kapangyarihan, tanging isang taong may nakakabaliw na malakas na pagtitiis ang makakatagal dito. Kung ang isang normal na tao ay gumamit ng kahit na type 1 nito, ang kanilang dugo ay agad na mapapasingaw, na mag-iiwan ng isang lantang bangkay. Kaya kung gusto niyang makalusot sa type 3, kailangan niyang palakihin pa ang kanyang pangangatawan. Sa pag-iisip ng lahat ng ito, dahan-daang tumayo si Chen at sinabi kay Shishi na dahil sarado ang pinto ng teleportation, dapat silang magpahinga, pero hindi umimik si Shishi at tumingin lang kay Chen, sobrang nag-aalala sa kanya. Samantala, sa mga guho ng palasyo sa lupain ng mga higanti, ang 4 na braso, na ang nakalaban ni Chen, ay nakahandusay sa lupa na walang buhay. Pero biglang may gumalaw sa mga kamay niya. Unti-unting gumagalaw ang katawan ng 4 na braso kahit na may malaking butas sa dibdib nito at mga bitak sa buong katawan. Pagkaraan ng ilang segundo, lumitaw ang pulang linya sa mukha ng 4 na braso, at nagising siya, na parang bumangon mula sa kamatayan. Nagising ang 4 na braso at tiningnan ang kanyang kalagayan. Tumutulo ang kulay lila na dugo mula sa kanyang katawan. Nang makita ang lilang dugo sa kanyang mga kamay at katawan, 4 na braso ang nagalit at umungol ng malakas. Ang shockwave lang ng dagandong nito ay nawasak ang lupa sa paligid, mamaya sa Earth. Isang itim na buhok na nakauniporme ng hukbo ang nagulat sa radyo, na sa 35 degrees hilaga, 1,200 metro ang layo, mayroong isang grupo ng 5th tier na polluted monsters. Humiling siya ng artillery backup, sa harap mismo ng lalaking may itim na buhok ay isang napakalaking bitak sa lupa. At mula sa lupang iyon, daan-daang puting humanoid type na halimaw ang umuusbong. Ang lahat ng ito ay nangyayari sa isang lugar sa K-City, sa kahilingan ng lalaking may itim na buhok, isang malaking halaga ng artillery ang inilunsad sa mga halimaw, daan-daang missiles ang perpektong tumama sa kanilang target sa bitak sa lupa. Nang huminto ang pag-atake, sinabi ng lalaking may itim na buhok sa kanyang 2 subordinate na may 6 na minuto pa bago ang ikalawang wave ng mga putok, kaya umaasa siyang hindi tatakas ang grupo ng mga halimaw na ito. Sinabihan siya ng isa sa kanyang mga subordinate na magpahinga dahil kinakain ng mga halimaw ang kanilang mga patay at hindi pa gumagalaw sa kanilang kinatatayuan. Nang marinig ito, lumingon ang itim na buhok sa isa pa niyang subordinate na nagngangalang Mark at tinanong kung ano ang porsyento ng polusyon ng mga halimaw na iyon. Sinuri ni Mark ang data at sinabi sa lalaking may itim na buhok na ito ay 15.5%, at idinagdag na dapat silang makapaghintay ng isa pang 8 oras. Ngumiti ang lalaking may itim na buhok. Sapat na ang panahon para tapusin nila ito. Ang unang subordinate ay nasa sabik at sinabi na ang mga katawan ng 7th tier na halimaw ay kukuha ng isang magandang sentimos, at, kahit na hindi sila kumpleto, sila ay nagkakahalaga pa rin ng malaki. Sumang-ayon si Mark at iminungkahi na dapat nilang gamitin ang pera upang madagdagan ang kanilang firepower. Seryosong ekspresyon, sinabi ni Mark na hanggat naiwan ang ikatlong bahagi ng mga halimaw na iyon, magiging masaya siya. Pagkarinig kay Mark, sinabi ng lalaking itim ang buhok, gaya ng sabi ng mga tao sa Z-Country, "Count your blessings."
Tulad ng sinabi niya, dumating ang isa pang batch ng missile at tumama sa mga halimaw. Nang makita ang mga halimaw na nagliliyab sa apoy, sinabi ng lalaking may itim na buhok sa kanyang mga subordinate na kung wala ang suporta ng base, ang alinman sa mga halimaw na yun sa buong kalusugan ay nangangahulugang tapos na ang lahat. Pagkalipas ng ilang minuto, pagkatapos ng ikalawang pag-atake, sinabi ng lalaking itim ang buhok sa kanyang dalawang subordinate na oras na para magtrabaho at linisin ang mga katawan na ito. Sa kasabikan, naglakad silang tatlo patungo sa mga halimaw. Sinabi ng lalaking may itim na buhok sa iba na sapat na ang mga halimaw na ito para makakuha ng 5 bote ng purifying energy, kaya dapat silang magtabi ng tatlo at ibenta ang iba. Tuwang-tuwa rin ang mga subordinate dahil ang black market ay nagpresyo sa mga halimaw na iyon ng 200 milyon kada bote. Matapos ibenta ang mga ito, silang tatlo ay mamumuhay na parang mga hari sa ilang sandali. Ngunit nang makalapit silang tatlo sa basag ng lupa, nakita nila ang isang halimaw na nakatayo sa usok. Dahil sa usok, hindi pa nila nakikita ang halimaw na iyon noon, ngunit ngayon ay may napakalaking halimaw na nakatingin sa kanila. Ito ay 100 beses na mas malaki kaysa sa mga normal na halimaw na iyon, at lahat ng tatlong hukbong lalaki ay mukhang napakaliit sa harap nito. Ang itim na buhok ay labis na nagulat at natakot nang makita ang halimaw na iyon at napabulalas. Ano yun? Ngunit bago nila maintindihan ang nangyayari, nagsimulang maglakad ang higanteng halimaw patungo sa kanila. Nagsimulang tumunog kaagad ang detection device ni Mark. Sinuri niya at sinabi sa lalaking may itim na buhok na ang antas ng polusyon ay tumataas ng napakabilis, at umabot na sa 531% at patuloy na tumataas. Nagulat ang lalaking may itim na buhok sa narinig, at lumingon upang tanungin si Mark kung paano ito naging posible, ngunit sa kanyang pagliko, nakita niya na ginamit ng higanteng halimaw ang mga galami nito, at pinatay si Mark. Nang makita ito, ang itim na buhok na lalaki ay nagsimulang manginig sa takot, at sinabi sa kanyang iba pang subordinate na tumakbo na lang. Agad siyang tumakbo palayo, at nang subukang sundan siya ng ibang subordinate, napatay din siya ng halimaw. Mabilis na tumakbo ang lalaking may itim na buhok para sa kanyang buhay. Ngunit sinundan siya ng higanteng halimaw. Biglang lumitaw ang isang pulang linya sa itim na mukha ng higanteng halimaw, katulad ng 4 na braso na nakalaban ni Chen. Parang biglang naging matalino ang halimaw, at agad na pinatay ang lalaking itim ang buhok. Nang mapatay niya ang lalaking may itim na buhok, isa pang batch ng missile ang binaril sa kanya. Samantala, sa base ng Apocalypse sa bansang M, iniulat na may nangyaring apocalyptic na kaganapan, na nag-activate sa pinakamataas na antas ng mga depensa ng Apocalypse, at sinimulan ang pag-aalis ng lahat ng banta para sa ikabubuti ng sangkatauhan. Ang hukbo ng M-Country ay naglunsad ng nuclear missile sa halimaw. Ang missile ay umakyat sa kalawakan, at pagkatapos, ng buong bilis, ay bumaba, tumama sa target at sumasabog sa isang malaking putok na sumire sa lahat ng bagay sa paligid nito. Nakatayo pa rin ang halimaw. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari sa M at K na mga bansa, si Chen ay natutulog sa kanyang silid, walang kamalayan sa mga nangyayari sa mundo. Pagkatapos ng ilang araw ng maayos na tulog, sa wakas ay nagising si Chen. Pagkatapos ay pumunta siya sa silid ni Zixi at kumatok sa kanyang pintuan. Sinabi sa kanya na oras na para sa almusal. Lumabas si Zixi sa kwarto niya habang kinukusot ang mata. Paglabas niya, inaantok pa siya, at humingi ng yakap kay Chen. Nang marinig siya, napabuntong hininga si Chen at niyakap siya. Nagtatanong, ano ang gagawin ko sa iyo? Pero pagkayakap pa lang niya sa kanya, nakatulog ulit ito sa yakap niya. Bago pa siya muling magising ni Chen, biglang tumunog ang bell ng bahay nila. Sa tapat mismo ng kanilang bahay, naghihintay ang isang babaeng pink na buhok na naka-leather jacket. Ang jacket ay may na nakasulat sa likod na Speedy Takeaways, Chasing Away Your Hunger. Ang napakagandang waifu na babae ay si Huang Fuzian. Tinawagan niya si Chen, sinabing nandito na ang pagkain niya. Binuksan ni Chen ang pinto at lumabas kasama si Zixi, na natutulog sa kanyang mga bisig. Nagulat siya nang makita si Zian na naka-leather jacket, pero ang mas ikinagulat niya ay ang bike na sinasakyan ni Zian. Nang makita yun, naghinala si Chen, at sinabi kay Zian na ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng babaeng naghahatid ng takeout sa madaling araw sakay ng $100,000 na motorsiklo.
Nang marinig iyon, tumingin si Zian kay Zixi at sinabi kay Chen na hindi pa siya nakakita ng taong nakatira sa isang mamahaling mansion na nag-order ng takeout araw-araw, at may anak din. Nang marinig siya, napatunayan ang hinala ni Chen, at nang mamula ang kanyang mga mata, ngumiti siya at sinabing, "Kilalang kilala mo rin ako." Inilabas ni Chen ang kanyang panloob na enerhiya upang takutin si Zian at ipakita sa kanya na huwag makipaglokohan sa kanya. Matapos makita ang aura ni Chen, natakot din si Zian. Nabitawan niya ang food bag na hawak niya, at habang nanginginig, sinabi niya, "Ikaw ang unang tao sa bagong henerasyon ng mga evolved na individual, si Chen Chu." Gayunpaman, hindi naman siya nanginginig sa takot, masyado lang siyang excited na sa wakas ay nakita na niya ito sa laman. Nang makita ang kanyang ekspresyon, naisip ni Chen na kakaiba ang babaeng ito, tinanong niya ito kung para saan siya naririto. Nang makita ang nagagalit si Chen, mas natuwa si Zian, habang binubuksan ang kanyang jacket, sinabi niya kay Chen na narito siya para ituloy siya. Nagulat si Chen sa narinig, isa itong sagot na hindi niya maisip. Tumalikod si Zian para umalis, nakumpirma na gusto niya itong ituloy, pumunta siya sa kanyang bisikleta, at pagkatapos, bago umalis, tumingin sa likod at sinabi kay Chen na alalahanin ang kanyang pangalan, Huang Fuzian, at nakatira siya sa malapit, bumaba siya sa kanyang bisikleta, sinabi kay Chen na makikita niya siya sa susunod niyang order. Pagkatapos, pagkaalis niya, ang young master ng pamilyang Li, si Lining, ay nakipagkita kay Chen. Sinabi niya kay Chen ang tungkol sa kamakailang balita, at kung paano kung wala si Chen, hindi makakaligtas ang NCT sa apocalypse na ito. Nang marinig yun, tumawa si Chen at sinabi kay Lining na sobra siyang nagmalabis dahil may espesyal na bureau ng pagsisiyasat ang NCT, at kung kumalat ang polusyon dito, susugod sila sa lalong madaling panahon. Nang marinig yun, nangatwiran si Lining na hindi sila may kukumpara kay Chen, dahil hindi siya mula sa gobyerno, at hindi kailangang managot sa sinuman. Sinabi niya kay Chen na ito ang dahilan kung bakit napakahalagang malaman kung kaninong panig si Chen. Hindi pa rin nauunawaan ang kabigatan ng sitwasyon. Tinanong ni Chen si Lining kung ano ang ibig niyang sabihin. Nang makitang hindi pa rin alam ni Chen, sinabi ni Lining sa kanya na pagkatapos kumalat ang balita tungkol sa kanya kahapon, karamihan sa mga bahay sa ilang malapit sa bundok na iyon ay nagpalit ng mga kamay. Sa ngayon, sikat na sikat si Chen na mahigit triple ang halaga ng buong lugar. Lahat ng mayayaman sa NCT ay nakikipaglaban para lumipat dito. Sinabi ni Lining kay Chen na sinasabi ng lahat na gusto nila ang tulong ni Chen, ngunit ang gusto lang nila ay ang kanyang mga mapagkukunan, bilang kapalit, koneksyon, pera, kahit anong gusto ni Chen, hindi nila tatanggihan, basta pagdating ng halimaw, tinutulungan din niya sila. Nang marinig ni Chen ang tungkol sa mga mapagkukunan, sinimulan niyang seryosohin ang bagay na iyon. Nagpatuloy si Lining, na sinasabi sa kanya na lahat sila ay mga negosyante, at sino ang maaaring sisihin sa kanila. Gusto nilang imbitahan si Chen para kumain kaya naman narito siya. Nang marinig ang tungkol sa imbitasyon, nagkaroon ng ideya si Chen, ngumiti siya at sumang-ayon, sinabi kay Lining na pupunta siya. Nang marinig yun, natuwa si Lining at sinabi kay Chen na tuparin ang kanyang salita. Tumalikod siya para umalis. Sinabi kay Chen na makikita niya siya sa Supreme Hotel ng Linshu sa Hapong yun. Ngunit bago umalis, may naalala si Lining at huminto. Sinabi niya kay Chen na ngayon lang niya nakita si Huang Fuzian, at tinanong si Chen kung kilala niya ito. Sinabi ni Chen na hindi. At sinabi kay Lining na bigla siyang lumapit at sinabi sa kanya na gusto niyang ituloy siya. Nang marinig yun, naging seryoso ang ekspresyon ni Lining. Sinabi niya kay Chen na maaari siyang maging mapagmataas dahil mula pa noong bata pa siya, determinado siyang makuha ang anumang gusto niya. Binalaan ni Lining si Chen na mag-ingat dahil ngayong gusto niya siya, dapat malaman ni Chen na nasa likod niya si Huang Futai, at siya ang pinakamayamang tao sa NCT. Makalipas ang ilang oras, nagsimulang i-broadcast ang mga balita tungkol sa polusyon sa mundo. Naiulat na ginamit ng Z-Country ang pinakamalakas nitong kagamitan at pinababa ang polusyon sa ngayon, na nagpapanumbalik ng kaayusan sa lipunan. Ang susunod na balita ay tungkol sa Y Village, na sinalakay ng mga maruming halimaw at daan-daang tao ang napatay. Pagkatapos, sa R Country, ang isang templo ay nadamhan ng isang babaeng bangkay na inilibing ng buhay ng mga monghe nito, na lumikha ng isang mapaghiganti na halimaw na pumatay ng 20 katao.
Ang pinakamahalagang balita ay ang Z Country ay nag-anunsyo ng mga plano nito na harapin ng isang pahayag 20 taon na ang nakakaraan, at lumikha ng isang perpektong sistema ng pagtatanggol at imbakan ng mapagkukunan, na naging pinakaligtas na lungsod sa mundo. Lumalala ang tensyon sa buong mundo. Dumadagsa ang iba't ibang mayayamang individual sa Z Country, at marami ang naghihirap sa mga hangganan nito. Sumibol pa nga ang isang black market tungkol sa mga kontrata sa pag-iwas sa kalamidad. Kasabay nito, sa Ningcheng University, si Chen Chen, ang babaeng kasama ni Chen sa isang date ilang araw na nakalipas, ay nasa klase niya na nagsasanay ng ilang wika. Isang babaeng may purple-haired na nakaupo sa unahan ang nagtanong kay Chen Chen na dahil darating na ang apocalypse, bakit patuloy pa rin silang gumugugol ng lakas sa pag-aaral. Iniisip niya kung dapat ba siyang magtrabaho sa isang multinational company kapag nakapagtapos na siya o maging isang translator, ngunit idinagdag niya na ang sitwasyon ay sapat na hindi na yun problema. Sino ang nakakaalam kung ang mga tao ay mabubuhay pa sa lalong madaling panahon? Kaya't maaari rin siyang makahanap ng isang makapangyarihang lalaki dito at magpakasal. Nang marinig siya, tinanggal ni Ching Ching ang kanyang headphone at inisip si Chen, na isang 5-star na nagising na individual na may pambihirang kapangyarihan sa apoy. Siya ay isang pambahay na pangalan sa online, at mas sikat pa kaysa sa ilang mga kilalang tao. Ang dami ng talakayan tungkol sa kanya online ay maaaring punan ng ilang libong mga blog, ngunit sa mga tagahanga ay dumarating din ang mga boses na nagtatanong. Nang makitang nalilito si Ching Ching, na curious ang babaeng may purple na buhok at tinanong si Ching Ching kung ano ang nangyayari sa kanya at sa pambihirang kasintahan niyang yun. Nagpakita ng isang napakahindi na angkop na karatula sa kamay. Tinanong niya si Ching Ching kung pareho na silang natulog ng magkasama. Nang marinig siya, napahiya si Ching Ching at, habang namumula, tinanong niya ang dalaga kung ano ang sinasabi niya. Akala ni Ching Ching ay makapangyarihan, talentado, at gwapo si Chen. Napaka-perpekto niya kaya walang makakahanap ng mairereklamo. Boyfriend niya siya sa Ning University sa pangalan. Pero sa totoo lang, hindi alam ni Ching Ching kung may nararamdaman ba talaga ito para sa kanya. Habang iniisip niya ang lahat ng yun, biglang may incoming call mula kay Chen sa phone niya. Napatingin din sa phone niya ang babaeng may purple na buhok. Si Ching Ching, habang namumula, ay sinubukang itago ang kanyang telepono at umalis para sagutin ang tawag ni Chen. Nakita ng babaeng may purple na buhok na si Chen ang tumatawag at sinabihan siyang kunin ito. Lumabas si Ching Ching at sinagot ang tawag. Tinanong niya si Chen kung hinahanap siya nito. Si Chen, na nasa gym, ay nagtanong kay Ching Ching kung may oras siyang pumunta saglit noong hapong yun, at sinabing nakakuha siya ng reserbasyon para sa tanghalian. Nang marinig yun, tuwang-tuwa si Ching Ching at sinabing siyempre gustong-gusto niyang sumama. Sa kabilang banda, sa Villa ng Huang, nakaparada sa labas ang bisikleta ni Zian. Sa loob, may nakaupong lalaki na brown ang buhok. Tinanong niya si Zian kung nakita siya nito. Si Zian, habang tinatanggal ang helmet niya, oo. Ang lalaking may kayumangging buhok na ito ay ang pinakamayamang tao ng NCT, si Huang Futai, at ang ama rin ni Zian. Tinanong niya si Zian kung kumusta siya. Si Chen ang tinutukoy niya. Sinabi ni Zian sa kanyang ama na alam ni Chen na iniimbestigahan niya siya at maaari siyang maging lubhang nakakatakot kapag nakatutok siya sa isang bagay. Naaalala ang nakakatakot na aura ni Chen. Sinabi niya sa kanyang ama na si Chen ay isang lalaki na may kakayahang maging hari. Nang marinig yun, tumawa ang kanyang ama at sinabi kay Zian na mukhang tama ang dati niyang puhunan. Siya ay makapangyarihan. Sumang-ayon si Zian, ngunit sinabi sa kanyang ama na kung gusto niyang bilhin si Chen ng ilang milyon o 10 milyon, hindi yun mangyayari. Hindi ito sineryoso ng kanyang ama at sinabi kay Zian na kahit anong sabihin niya, si Chen ay isang 20-something brat lang. Tinanong niya kung talagang sa tingin niya ang isang matandang lalaki na may kasing dami ng karanasan sa negosyo ay malalampasan niya. Sinabi ni Zian sa kanyang ama na ang mundo ay nagbago, at ang kanyang pera ay hindi palaging solusyon, ngunit ang kapangyarihan ay maaaring. Nang marinig yon, nagdilim ang ekspresyon ng kanyang ama. Tinanong niya si Zian kung minsan lang ba siya nakapunta doon. Gusto niya ba talaga siya? Tinanong niya si Zian kung ano ang sinabi niya kay Chen. Sinabi ni Zian sa kanyang ama na hinahabol niya si Chen hindi dahil sa kanya, at hindi dahil may gusto siya kay Chen. Namula siya, at sinabi sa kanyang ama na hinahabol niya si Chen dahil gusto niya ito.
Nang makita siyang ganoon, nataranta ang kanyang ama, at tinanong siya kung seryoso ba siya. Siyempre, sinabi ni Zian, at sinabi sa kanyang ama na si Chen ang unang lalaking nagparamdam sa kanya sa loob ng maraming taon. Nang marinig yun, nagalit ang kanyang ama, at sinabi kay Zian na ang lahat ng makapangyarihang pamilya mula sa N-City, at maging ang H at S-City ay nakatutok kay Chen, at alam ni Futai kung paano nila minamanipula ang iba gamit ang pera, babae, at kapangyarihan. Hanggat ang isang tao ay may damdamin ng tao at may gusto, maaari itong magamit. Gusto lang ng lahat na ibagsak si Chen, at ipaluhod siya sa kanila at sumama sa kanilang puwersa. Sinabi ni Futai kay Zian na siya ay masyadong walang muwang upang makipag-away sa kanila. Ngunit si Zian ay lubos na nagtitiwala. Sinabi sa kanya ng kanyang tiyahin na ang daan patungo sa puso ng isang lalaki, ay sa pamamagitan ng kanyang tiyan. Sumang-ayon ang kanyang ama sa kanya. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin, at tinanong siya kung nagpaplano siyang matutong magluto. Ito ang nagpaisip kay Futai, dahil alam niyang sikat ang kanyang anak na babae sa pagiging medyo baliw, at ngayon ay naantig siya ng isang lalaki, at nagpa siya pa na baguhin ang sarili para sa kanya. Pero confident din siya dahil maganda siya. Kaya baka makuha niya talaga si Chen. Sinabi ni Zian sa kanyang ama na sumumpa na siya sa pag-aaral ng pagluluto dahil ilang beses niyang muntik nang masunog ang kanyang lumang bahay, kaya hindi yun nangyayari. Nang marinig yun, naging curious ang kanyang ama, at tinanong siya kung ano ang plano niyang gawin noon. Nagulat siya nang tumalikod si Zian at ipinakita sa kanya ang logo ng Speedy Food Takeaway sa likod ng kanyang jacket. Sinabi niya sa kanyang ama na siya ay naghahatid ng takeout sa kanila ni Chen ng mag-isa, dahil ginamit niya ang pangalan ng kanyang ama upang magsimula ng isang kumpanya ng takeout. Nang marinig yun, mas nalito ang kanyang ama, at hindi maproseso na ang pera ng Huang ay ginagamit upang magsimula ng isang takeout na negosyo. Buong pagmamalaki, sinabi niya sa kanyang ama na ang maliit na espasyong nirentahan ni Chen noon, ang bodega sa mga pantalan, o kahit ang villa dito, palaging umaasa si Chen sa paghahatid para sa kanyang pagkain, kahit na almusal, kaya, nakahanap siya ng kukuha ng telepono ni Chen at mag-download ng delivery app. Ngayon, hanggat nag-utos siya, siya ang unang makakaalam, at pagkatapos ay maaari itong ipadala sa kanya ng personal. Nang marinig ang lahat ng kalokohang iyon, muntik nang atakihin sa puso ang kanyang ama, habang nakahawak sa dibdib niya, tinanong niya si Zian kung ano ang ginagawa niya. Buong kumpiyansa, sinabi ni Zian sa kanyang ama na malapit nang maantig si Chen sa kanyang sinseridad. Kinabukasan, kinuha ni Chen ang kanyang luxury car at pinuntahan si Ching Ching. Nakarating siya sa West Gate ng Ning University. Dahil sumikat na si Chen, agad na nakilala ng lahat ng estudyante ang kanyang sasakyan at tuwang-tuwa silang makita siya ng personal. Si Ching Ching ay naghihintay sa kanya doon, maganda ang pananamit, na pinagseselosan ng lahat sa paligid. Lahat ng mga babae ay naiinggit lalo na sa kanya, na sana sila na lang ang sinundo ni Chen. Diretsyong naglakad si Ching Ching papunta sa kotse, masayang nakangiti nang makita siya. Hiniling siya ni Chen na pumasok. Samantala, ang ilang estudyante, na nagising din at kasalukuyang nagtatrabaho sa ilalim ng Deputy Chief sa Special Awakening Bureau, ay nagmamasid kina Chen at Ching Ching mula sa malayo. Isang estudyanteng kulay kahel ang nagkomento sa kanyang kaibigang itim ang buhok na, kumpara kay Chen, mukha silang basura. Ang lalaking may kahel na buhok ay ang pinuno ng grupo ng mga nagising na estudyante. Sumagot ang itim na buhok na estudyante na hinahayaan ng pinuno ang kanyang ambisyon na ulap ang kanyang paghatol. Ipinaalala niya sa kanya na lahat sila ay nag-evolve din, at sa huli ay maabyutan ng kanilang grupo si Chen. Pagtingin kay Chen, idinagdag ng lalaking may itim na buhok na si Chen ay nagkataon lang na lumagpas muna sa 5 bituin, ngunit hindi sila malayo sa likuran. Habang nag-uusap sila, dumating ang isa pang kaibigan, sinusubukang hikayatin ang pinuno. Sinabi sa kanya ng itim na buhok na, ayon sa sinabi ng pinuno ng departamento, silang tatlo ang cream of the crop, pinili mula sa milyon-milyon sa N-City. Sinabi niya na ang isang tagalabas na tulad ni Chen ay pinalad lamang. Tinanong niya si Lanzi na kumpirmahin niya ito. Si Lanzi, na na-distract sa panunood ng pulutong ng mga batang babae na nagkukumpulan sa paligid ni Chen, ay sumang-ayon, at sinabi na sila ay kasing talino ni Chen. Ngunit muli, nag-ambala siya ng isang batang babae sa isang berdeng damit, na nagkomento na ito ay talagang maganda.
Nang marinig yun, ang itim na buhok na lalaki ay nagalit at hinampes siya sa balikat, na sinasabi sa kanya na huwag magambala. Bigo, sinabi niya sa pangatlong kaibigan na hanggat si Chen ay patuloy na mayabang, siya ay patuloy na siya lamang ang binibigyang pansin ng mga babae. Ngunit sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay lumakas. Nang marinig yun, ang pangatlong lalaki ay nagtanong kung ang ibig sabihin nito ay hindi nila dapat sabihin kay Linroya ang kanilang nakita, na nagpapahiwatig na si Chen ay tila may kasamang iba ngayon. Tinapak ng itim na buhok ang kanyang kaibigan sa balikat at sinabing, alam kong gusto mo si Linroya, ngunit gusto niya si Chen, kung ipaglalaban mo siya, gawin mo ng patas. Kahit hindi ka manalo, at least magiging tunay kang lalaki. Ang pakikipag-usap sa likod ng isang tao, hindi yun ang gagawin ng isang bayani, at tayo ay mga bayani. Samantala, umalis na si Chen sa universidad kasama si Ching-Ching sa kanyang sasakyan. Habang sila ay nagmamaneho, si Ching-Ching ay nag-alinlangan at tinanong si Chen, dahil ang ikalawang apocalypse ay mangyayari sa loob ng 2 linggo, at maaaring maraming mga halimaw, kung ang Special Tasks Bureau ay hindi makayanan ang mga ito, may gagawin ka ba? Medyo nagulat si Chen sa tanong niya, at nagtanong kung bakit bigla niya itong itatanong yan. Sinabi sa kanya ni Ching-Ching na maraming bumabatikos sa kanya online, tinatawag siyang duwag. Tanong ni Chen sa kanya, bakit ako tinatawag na duwag? Dahil ba hindi ako sumali sa Special Tasks Bureau? Tumango si Ching-Ching at sinabing, sinasabi ng mga tao na hindi ka sumali dahil hindi ka nangangahas na harapin ang mga halimaw na lilito sa loob ng 2 linggo. Kinuha niya ang phone niya at ipinakita sa kanya ang mga post. Nang marinig yun, sinabi ni Chen sa kanya, ako ang unang estudyante sa bansang ito na nag-evolve, syempre may mga taong aayaw sa akin, mabigat talaga ang crown of glory. Tumingin muli sa kanya si Ching-Ching at nagtanong, kung may sapat na lakas na halimaw para baligtarin ang mundo, at kulang ang staff ng Special Tasks Bureau, makakatulong ka ba? Ngumiti si Chen at sinabi kay Ching-Ching na kung dumating ang oras, tatayo siya sa front lines ng walang pag-aalinlangan. Ipinaliwanag niya na ang dahilan kung bakit hindi siya sumali sa bureau ay dahil ayaw niyang makonstrain ng red tape, na kailangang mag-file ng mga ulat para sa lahat ng kanyang ginawa ay hindi nababagay sa kanya. Nang marinig ang tugon ni Chen, tuwang-tuwa si Ching-Ching. Nagsimula siyang tumingin sa kanya ng may paghanga, namumula habang iniisip sa sarili na hindi naman duwag ang lalaking gusto niya. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila sa Hotel Supreme. Sa pagpasok ni Chen sa main banquet hall kasama si Ching-Ching, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Chen Chu. Sumunod si Ching-Ching sa likod, natulala lang sa eksena sa loob, na puno ang silid ng mga bilyonaryo mula sa mga nangungunang kumpanya sa bansa. Ang unang bumati kay Chen ay si Li Hong, pinuno ng pamilyang Li at ama ni Li Ning. Malugod niyang tinanggap si Chen, at sinabing, buti na lang at nakilala ka ni Mr. Chen. Pagkatapos ay tinanong niya kung ang kanyang walang kwentang anak ay nag-update kay Chen sa sitwasyon. Sagot ni Chen na pamilyar siya sa diwa nito. Diretso si Li Hong sa punto at ipinaliwanag na, upang matiyak ang kanilang kaligtasan sa paparating na apocalypse, nagpasya silang bumuo ng isang security council at gusto nilang si Chen ang maging chairman nito. Nagulat si Chen nang marinig ang tungkol sa Security Council. Ipinaliwanag ni Li Hong na nilayo nitong protektahan ang mas lumang henerasyon na tulad nila at upang matiyak na ang mga vilya sa paligid ng burol ay hindi masisira ng mga maruming halimaw. Idinagdag niya na, dahil sila ay pinuprotektahan, makatarungan lamang para kay Chen na makatanggap ng bayad na 100 milyong yuan bawat buwan. Natigilan si Ching-Ching sa alok, ngumiti si Chen at sinabing, hindi naman masama ang 100 milyon, ngunit pagkatapos ay nagtanong, na talaga ang tamang presyo para sa pagprotekta sa lahat ng mga bilyonaryo na naninirahan sa mga vilya na iyon. Sinabi pa niya na kung ang bayad ay hatiin sa 30 plus na pamilyang naninirahan doon, ang bawat isa ay kakailanganin lamang na mag-ambag ng humigit kumulang 1 milyong yuan, isang maliit na halaga para sa mga bilyonaryo. Habang naglalakad palapit kay Li Hong, nakangiting idinagdag ni Chen, hindi ko alam kung magkano ang sisingilin mo sa mga bilyonaryo na yun sa pagsali sa konseho, 10 milyon, 100, alinmang paraan. Ito ay parang isang napakakumikitang negosyo. Nang marinig ito, nagsimulang pawisan si Li Hong, dahil lahat ng sinabi ni Chen ay totoo. Sa sandaling yun, nagsalita ang ama ni Ziyang, si Huang Futai,
ang pinakamayamang tao sa N-City, diretso niyang tinanong si Chen, sinasabi mo bang hindi sapat ang dami? Mahinahong sagot ni Chen, sa panahon ng kapayapaan, ang mayamang banda ay sama-sama, kahit na may mali, pinapakinis nila ito ng pera, at kumikilos ng mataas at makapangyarihan. Ngunit ngayon, pinatalsik sila ng apocalypse mula sa kanilang matataas na kabayo sa isang iglap, ang mga maruming halimaw ay nagbabanta sa lahat ng pantay, ipinagpatuloy niya, sa ngayon, walang pinagkaiba ang isang prinsipe at isang dukha. Iyan ang dahilan kung bakit hindi mapalagay ang mga taong gumugol ng kanilang buong buhay sa pag-iipon ng kayamanan. Pagkatapos, na may ngiti, tumingin si Chen kay Huang Futai at sinabing, kaya naiintindihan ko ang mga taong katulad mo. Nang makitang hindi madaling makumbinsi si Chen, bumantong hininga si Li Hong at sinabing ginagawa lang nila ang lahat ng ito dahil may nabasag na luha sa kalawakan ilang gabi na ang nakalipas, at kinailangan ng bureau na gumamit ng mga sandatang nuclear para lamang itaboy ang mga halimaw. Nag-alok pa siya, Mr. Chen, kung papayag ka, babayaran ka namin ng 200 milyon, sa pagtingin kay Huang Futai, idinagdag ni Li Hong, ang gusto lang naming mga matatanda ay makatulog ng mapayapa sa gabi, hindi ba tama si Huang? Sumang-ayon si Huang Futai, at sinabing, dahil nasa Special Tasks Bureau si Li Zongwen, mas pamilyar ako kaysa sinumang may kahusayan ng mga tinatawag na awakeners. Kung talagang mapagkakatiwalaan ang Bureau, hindi tayo tatayo dito ngayon. Pagkatapos ay gumawa si Huang Futai ng isang bagong alok at sinabi kay Chen na bibigyan nila siya ng 300 milyong yuan bawat buwan. Idinagdag na kung pumayag si Chen, siya mismo ay personal na mag-aambag ng dagdag na 100 milyon mula sa kanyang sariling bulsa. Nang marinig yun, mahinaong naglabas si Chen ng 50,000 yuan bill at sinabi sa mga bilyonaryo, ang pera ay malapit ng maging walang kwentang papel. Sinunog niya ang bill gamit ang kanyang panloob na apoy at ipinaliwanag, pagkatapos lamang ng ilang higit pang mga pag-atake, ang iyong pera ay mababawasan sa wala ng higit pa sa mga fire starter. Nagulat si Ching Ching sa kanyang nakita. At hindi lang siya, lahat ng bilyonaryo na naroroon ay natulala. Ang isa sa kanila ay nagtanong kay Chen, sinasabi mo ba na pagkatapos ng ikalawang pag-atake sa loob ng 2 linggo, ang pera ay magiging walang halaga? Tiningnan ni Li Hong ang kanyang telepono para sa pinakabagong balita at iginiit, hindi yun maaaring mangyari. Sinabi ng opisyal na ang paparating na apocalypse ay magiging isang maliit na kaganapan lamang. Natatawang tanong ni Chen, hindi mo pa rin nakikita ang katotohanan Mr. Li? Sa mga ulat ng media, tanging mga ordinaryong gising na individual lamang ang ipinapadala upang harapin ang mga pag-atake. Nagsimulang napagtanto ni Li Hong na kung ganoon ang paglalagay ni Chen, magiging makabuluhan ang lahat. Hiniling ni Chen sa mga bilyonaryo na hulaan, bakit hindi pa nag-dispatch ang Special Tasks Bureau kahit isang 4-star na nagising. Ito ay dahil abala silang lahat sa pagsisikap na sugpuin ang 5 pintuan ng apocalypse. Nakangiting sinabi ni Chen sa silid, hindi ito ang tunay na larangan ng digmaan, ang mga opisyal ay hindi maaaring protektahan ang kanilang sarili. Ano ang iniisip mo na maaari nilang protektahan ang mga bilyonaryo? Si Huang Futai, na ngayon ay nagsisimulang maunawaan ang bigat ng sitwasyon, ay nagtanong, kung gayon ano ang gusto mong ialok namin sa iyo? Ito talaga ang hinihintay ni Chen. Agad naman siyang sumagot, ayoko ng pera, ang gusto ko, ay isang espesyal na uri ng lupa na ginawa sa Julong. Pagkarinig nun, natigilan ang may-ari ng kumpanyang nag-manufactured nito, pero nagpatuloy si Chen. Gusto ko rin ng specialized na gamot ni Baitai, Atlantean Gold mula sa mga exporters. Ang mga bilyonaryo ay nagulat sa listahan, pagkatapos ay idinagdag ni Chen, at gusto kong makita ang mga blueprint para sa isang kuta ng bundok sa loob ng 3 araw, ang mga depensa ay dapat na kumpleto sa loob ng 1 buwan. Nagulat si Li Hong sa kahilingan ni Chen at nagtanong, kailan naging defensive line ang mga vilya na ito, ngunit pagkatapos ay nag-click ito, nagsimulang maunawaan ni Li Hong kung ano mismo ang ibig sabihin ni Chen. Ipinaliwanag ni Chen sa mga bilyonaryo, ang mga vilya sa paligid ng bundok ang magiging sentro. Sa likas na heograpiya ng bundok, ito ay magiging isang lokasyon na madaling ipagtanggol. Kahit na ang buong mundo ay gumuho sa isang apokaliptik na kaganapan, ang mga tao dito ay mabubuhay ng maraming taon, na may daloy ng hangin, kuryente, sapat na espasyo, malinis na tubig, pagkain, at gamot, buong kumpiyansa.
Sinabi ni Chen kay Li Hong, sa sandaling matupad mo ang aking mga kahilingan, ako ang mamumuno sa iyong komite sa kaligtasan, at sumusumpa ako, poprotektahan ko kayong lahat. Matapos marinig ang plano ni Chen, lahat ng bilyonaryo ay tumayo at nagpalakpakan. Ngumiti si Huang Futai at sinabing, Mr. Chen, hindi nakakagulat na ikaw ang pinakamalakas na tao sa bansang ito. Ikaw ay kakilakilabot sa kapangyarihan, pagpaplano, at pananaw, nang makitang pinupuri ng mga bilyonaryo si Chen, namangha si Ching Ching. Pagkatapos ng party, lahat ng bilyonaryo ay umalis sa venue, tanging sina Chen, Ching Ching, at Lining lang ang natitira. Lumapit si Lining at pinuri si Chen, sinabing, kamangha-mangha yun, sa paraan ng paghawak mo sa kanilang lahat ay panalo dito. Nang mapansin na may kasamang babae si Chen, ngumiti si Lining, kumuha ng golden card, at ibinigay ito sa kanya. Ang tatay ko ay may-ari ng share sa hotel na ito, huwag mag-atubiling magsaya sa iyong sarili, huwag mo akong hahadlang sa daan mo, sabi niya, iniwan ang dalawa. Hinawakan ni Chen ang golden card, lumingon kay Ching Ching, ngumiti at sinabing, Dear Junior, may gusto akong pag-usapan sa iyo, kung tutuusin, hindi naman natin masasayang ang kabaitan ni Kuya Li, di ba? Nang marinig ni Ching Ching si Chen, sabay na nagulat, natuwa at napahiya si Ching Ching, ngunit oo pa rin ang sinabi nito sa kanya. Gamit ang golden card, nag-book sina Chen at Ching Ching ng isang malaking pribadong kwarto sa hotel, nag-check-in muna si Chen sa isang luxury executive suite, pagkatapos ay ginamit ang kanyang panloob na enerhiya para ayusin ang kwarto, ginawa itong espasyo na humaharang sa lahat ng tunog, signal, at interference sa labas, walang sinuman ang maaaring manaktik sa kanila ngayon. Nang makitang inihanda ni Chen ang lahat ng iyon, mas lalo pang napahiya si Ching Ching. Sinabi niya kay Chen, medyo mabilis itong gumagalaw, sa isang kisap mata, lumapit si Chen kay Ching Ching, at hiniling sa kanya na maging kasintahan niya. Makalipas ang 1.5 oras, na-activate ni Chen ang napakaliit na halaga ng kanyang panloob na enerhiya, na isinasaisip na si Ching Ching ay isang normal na tao. Kailangan niyang maging lubhang maingat habang nagpapadala ng enerhiya sa kanyang katawan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang pambihirang tao na may physique rating na 4 o 5,000. Dahan-dahan, inabot ni Chen ang leeg ni Ching Ching gamit ang dalawang daliri. Alam niyang kahit katiting na pagkakamali ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala. Marahan niyang hinawakan ang leeg nito at nagbuhos ng bakas ng enerhiya sa katawan nito, ngunit kahit iyon ay napakalaki para kay Ching Ching. Parang kinuryent ang buong katawan niya. Makalipas ang ilang minuto, nang huminto si Chen, nagsimulang maghalo ang kanyang katawan sa lakas. Unti-unti itong nagsimulang magbago. Napansin ni Chen na walang polusyon o mutation sa kanyang sistema, kaya ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay maghintay hanggang bukas. Samantala, nagsalin siya ng isang baso ng red wine at umupo sa sofa. Alam niya na sa pamamagitan ng paggamit ng silang stamp ng dragon, maaari niyang kunin ang isang bahagi ng enerhiya ng halimaw na kanyang kinain, at gawing kristal ito sa isang binhi ng ebolusyon. Kapag itinanam sa isang normal na tao, makakatulong ito sa kanila na mag-evolve. Alam niyang delikado ito, ngunit kailangan din niyang tulungan si Ching Ching na mag-evolve. Nagsimula ang lahat ng ito 1 oras pa lang, nang ipaliwanag ni Chen kay Ching Ching na ang bawat alon ng apocalypse ay lalakas, at sa mundong tulad nito, walang paraan na makakatapos siya ng kolehiyo. Gulat na gulat, tinanong siya ni Ching Ching, kung gayon ano ang dapat kong gawin kung hindi mag-aral, patuloy na tumakbo mula sa mga halimaw. Sumagot si Chen, tingnan mo ang iyong sarili para sa sagot. Nang makita siyang nag-aalala pa rin, nagtanong siya, gusto mo bang maging isang evolved na individual? Nagulat na tanong ni Ching Ching, kaya ko rin mag-evolve. Agad niyang sinabi kay Chen na gusto niyang mag-evolve, na ito ay palaging pangarap niya. Ipinaliwanag ni Chen na maaari niyang gamitin ang silang stamp ng dragon upang gawing kristal ang isang bahagi ng enerhiya ng halimaw, at kapag nasipsip ng kanyang katawan ang kristal na iyon, para siyang nag-evolve. Ngunit binalaan niya ito, kung hindi niya makontrol ang kapangyarihan, hindi lamang siya mabibigo na mag-evolve, maaari siyang maging isang halimaw sa kanyang sarili.
Sa seryosong ekspresyon, nagtanong si Chen, handa ka bang kunin ang panganib na iyon? Tumigil sa pag-iisip si Ching Ching, pagkatapos ay nagsabi, kung nagawa mo na, hindi ako natatakot. Sinabi niya kay Chen na gusto rin niyang maging matatag at malaya, para maprotektahan niya ang kanyang ina, at hindi palaging umasa sa iba. Na may determinasyon sa kanyang mga mata, sinabi ni Ching Ching kay Chen, gusto kong mag-evolve para lumaban ako sa tabi mo, at hindi na maging pabigat muli. Nang marinig ang taos pusong tugon nito, humangas si Chen, sinabihan niya itong humiga sa kama at huwag gumalaw, dahil unang beses niyang gawin ito, at ayaw niyang magkamali sa lokasyon. Namumula, bulong ni Ching Ching, ingat, first time ko rin. Makalipas ang ilang araw, nag-viral sa internet ang isang video na nagtatampok ng isang lalaking naka-white suit. Sa background, ito ay tumutugtog. Kapag ang alikabok ay tumira, isang superhero ang aakyat sa entablado. Siya ang sagisag ng lakas mismo, ang walang takot na tagapagtanggol ng lungsod na ito. Ang apat na bituin ay nag-evolve na si Tianlong, sa kanyang makinang na katawan na gawa sa metal, puputulan niya ang kadiliman at sisirain ang lahat ng panganib. Ang bawat welga niya ay isang hakbang tungo sa kalayaan, ang bawat pagpapakita niya ay humahampas ng takot sa puso ng kasamaan. Ang isang tunay na tao ay hindi kailanman lumingon upang tingnan ang pagsabog sa kanyang likuran dahil alam niya na ang kanyang tunay na laban ay nasa unahan. Ay cheer mo siya, purihin mo siya, bawat boses mo ay nagbibigay sa kanya ng lakas para sumulong. Saksihan natin ang alamat ni Tianlong. Ipinakita ng isang babae ang video kay Chen, at sinabi sa kanya na ito ang maikling video na kinuna nila para sa Special Tasks Bureau ng Senshui City, at ngayon ay mayroon na silang ilang daang libong taga-sunod sa kanilang app. Ipinakita niya ang isa pang video ng isang eskrimador na nagpuputol ng bus gamit ang kanyang espada, na sinasabi kay Chen na ito ang 5-star na kapitan ng bureau ng Jinghai City, nagtatanong, hindi ba ito mukhang cool? Sinabi niya kay Chen na ang mga viral na video na ito ay maaaring kumita ng ilang milyon nang hindi tumitingin, at madali rin itong gawin. Ngunit labis na kinabahan si Chen sa panunood ng mga video na iyon, at tinanong ang babae kung ginawa ang mga ito gamit ang mga espesyal na epekto. Ang itim na buhok na babae ay nagsabi, hindi ganap, at sinabi kay Chen na ang kanilang app ay maaaring mag-on ng mga filter sa isang pagtap, na automatikong ginagawang mas malakas ang kanyang mga galaw. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng mga app na tulad nito ay kailangang tumulong sa mga umuusbong na individual na mag-advertise ng kanilang sarili, para makuha nila ang tiwala ng publiko. Iyon ang dahilan kung bakit pumirma sila ng mga kontrata sa maraming mga espesyal na tanggapan ng mga gawain at mga nagbagong individual kamakailan. Gayunpaman, nagdadalawang isip pa rin si Chen. Nang makita siyang nag-aalangan pa, sinabi sa kanya ng babaeng itim ang buhok, isa kang celebrity na gusto nilang pumirma ng kontrata. Pagkatapos ng lahat, kinilala ka ng gobyerno bilang ang unang tao ng bagong henerasyon ng mga evolved na individual. Idinagdag niya na kailangan lang nila siya upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, at gagamitin nila ang kanilang pakete upang mag-advertise sa kanya. Sa pamamagitan nito, sasabog ang kanyang kasikatan, at hindi siya mahihirapang maghanap ng mga sponsor. Kinuha niya ang kanyang telepono at hiniling kay Chen na tingnan ang ilan sa mga nakasponsor na video na ito. Ang unang video ay para sa isang instant noodles advertisement, na may slogan, kapag kumain ka ng superhuman instant noodles, ikaw ang magiging pag-asa namin sa paglaban sa apocalypse. Lumiko mula 9,966 na patungong 007 sa loob lamang ng 3 minuto. Ang aming noodles ay naglalaman ng gene enhancer, na naglalaman ng 5' ribonucleotide, potassium sorbate, at 58 iba pang dekalidad na food additives, kaya't mananatili kang masigla kahit nasa ilalim ng dobleng panggigipit ng pahayag at kapitalismo. Hindi ka superhuman, trabahador ka lang na kinidnap ng instant noodles. Ang pangalawang video ay para sa isang Snickers advertisement, kung saan ang isang lalaki ay tumalon mula sa isang gusali na suot ang kanilang Snickers. Ang kanilang slogan ay, isuot ang mga paputok na sapatos na ito, at malalampasan mo ang tumataas na gastos sa pagrenta ng apocalypse.
Naglalaman ang mga ito ng mga energy beads, na gawa sa mga recycled na materyales, na nagbibigay daan sa iyong malampasan ang monotony ng pang-araw-araw na buhay at ang mga KPI ng iyong boss. Mangyaring tandaan, habang ang aming mga talampakan ng sapatos ay maaaring mahulog sa sobrang lakas, ang iyong mga pangarap ay hindi. Ang ikatlong video ay para sa isang advertisement ng proteksyon, na may slogan, Absolute Defense, na espesyal na idinisenyo para gamitin sa panahon ng apocalypse. Gumagamit kami ng mga materyales na hindi malalampasan sa antas ng nano, kaya mananatili kang matatag kahit na sa ilalim ng dalawahang pag-atake ng mga emosyon at sakit. Hindi alintana kung ito ay isang petsa o isang casual na bagay. Hahayaan ka nitong matupad ang iyong mga hiling bago dumating ang apocalypse. Habang nagpapakita ng maraming video tulad nito, sinabi ng babae kay Chen na hanggat handa siyang magsimula ng livestream sa kanilang app, at maging isang sikat na live streamer na may milyon-milyong tagahanga, matutugunan nila ang anumang mga termino na gusto niya. Pero tumayo si Chen, sinabi sa kanya na hindi siya celebrity, so anong fans ang pinag-uusapan niya? Nagtataka namang tinanong ng babae si Chen kung hindi niya alam kung gaano siya kasikat ngayon. Sinabi niya kay Chen na batay lamang sa kanyang perpektong gwapong mukha, magkakaroon ng milyon-milyong babaeng tagahanga na sumisigaw na maging kanyang mga taga-sunod. Itinuro niya ang kanyang telepono at sinabi kay Chen na hanggat ipinakita niya ang kanyang mukha sa isang fan group chat, makukuha niya ang sinumang babae na gusto niya. Huminto saglit si Chen, na naglakad palayo doon, para isipin ang sinabi niya. Lalaki rin siya, ngunit naalala si Ching Ching, sinabi niya sa babaeng itim ang buhok na hindi siya interesado. Hiniling niya sa kanyang sekretarya na paalisin siya. Kaagad, tinuro ng sekretarya ni Chen mula sa kanyang opisina ang itim na buhok na babae ang daan palabas. Ngunit hindi pa rin sumuko ang babaeng may itim na buhok, at sinabihan si Chen na bibigyan siya ng 100 milyon sa isang taon, para lamang sa pagkuha ng isang advertisement video. Nang marinig ito, nagsimulang mainis si Chen, at hiniling sa kanyang sekretarya na paalisin ang babae. Ngunit bago pa siya maitulak ng sekretarya ni Chen palabas ng silid, sumigaw ang babaeng itim ang buhok. Sinabi kay Chen na kailangan nila ng isang tunay na bayani, at iyon ay isang bagay na siya lamang ang makakagawa. Nang marinig yon, pinatigil ni Chen ang kanyang sekretarya. Kaagad, kinuha ng babaeng may itim na buhok ang kanyang telepono at ipinakita kay Chen ang isang video, na sinabi sa kanya na ang superhuman na Hulk ng MCT ay maaaring maging isang 5 metrong taas na higanteng berdeng unggoy sa isang iglap. Sa sandaling siya ay nagbago, siya ay walang tigil na makapangyarihan at immune sa mga armas. Maaari siyang tumakbo ng 100 metro sa isang segundo, at madaling sirain ang mga tangke. Sinabi niya kay Chen na sa mga tao ng MCT, siya ang kanilang Diyos. Nagpakita siya ng isa pang video, na sinabi kay Chen na, katulad nito, mayroong isang superhuman sa hukbo ng e-country na tinatawag na Yali Shanda, ang kanyang kaliwang kamay ay maaaring maging espada ng hari, at ang isang video niya ay na-play ng 500 milyong beses. Tinatawag siyang talam ng tao, at siya ang maalamat na general ng e-city. Patuloy siyang nagpakita kay Chen ng maraming video, na nagsasabi sa kanya na mayroong isang tao na maaaring gawing apoy ang kanilang sarili sa F-City, at isang taong maaaring mag-freeze ng hangin mismo sa D-City, mayroong isang transformer sa J-City, na kayang iunat ang kanilang sarili na parang goma at tumalon sa pagitan ng mga gusali, at isang taong maaaring maging invisible. Matapos ipakita ang lahat ng mga video na yon, sinabi ng babaeng may itim na buhok kay Chen na normal lang para sa mga ordinaryong tao na mapuno ng takot at kawalan ng katiyakan sa harap ng apocalypse, at kaya kailangan nila ng isang tunay na bayani, isang bayani na makapagpaparamdam sa kanila na ligtas at magbibigay sa kanila ng pag-asa. Sinabi niya kay Chen na, tulad ng Hulk ng MCT at Yali Shanda ng E-City, na naging simbolo ng kanilang mga bansa, kailangan din nila ng simbolo na ganoon. Nang marinig ang lahat ng iyon, naunawaan ni Chen ang ibig niyang sabihin, at naisip na hindi magiging masamang bagay ang pagpapalaki sa kanyang sphere of control, lalo na ngayong may mga pumupuna sa kanya online. Sinabi ni Chen sa babaeng may itim na buhok na para sa mga live stream, hindi iyon, ngunit maaari niyang isaalang-alang ang paggawa ng video. Nang marinig yun, tuwang-tuwa ang babaeng itim ang buhok. Tapos, kinabukasan, nag-upload ng video ni Chen sa internet. Sa video na yun,
Nakatayo si Chen sa tuktok ng isang gusali hawak ang kanyang longsword, pagkatapos ay tumalon siya sa gusaling yun, at habang tumatalon siya, sinundan siya ng ilang drone para kunan siya. Isang slogan ang tumugtog sa background na nagsasabing, sa dilim, siya ang liwanag, sa kawalan ng pag-asa, siya ay pag-asa mismo, ang kanyang talam ay tumatama ng may katumpakan at kagandahan, at gumagalaw siya sa hangin sa isang nakamamatay na sayaw. Habang naglalaro ito, bumagsak si Chen sa lupa at iniwagayway ang kanyang espada para putulin ang daan-daang mutated monsters, biglang tumalon ang isang hobgoblin sa likuran niya. Ngunit mabilis na kumilos si Chen, at pinutol ang hobgoblin gamit ang kanyang longsword, hindi lang ang hobgoblin ang pinutol niya, kundi pati ang gusali sa likod nito. Nagpatuloy ang slogan, ang isang tunay na bayani ay lumalaban hindi para sa kaluwalhatian, kundi para sa bawat huling buhay sa mundong ito. Sa pagtatapos ng video, ipinakilala nila si Chen bilang ang unang nagbagong individual ng bagong henerasyon, isang walang takot, maalamat, mabait na tagapagtanggol. Nang makita ang video na yun, nabigla ang NCT Special Tasks Bureau Hunter Team, na binuo ng Deputy Chief. Tinanong nila, ito ba ay isang uri ng laro ng Apocalypse, na nilalayong laruin ng mga evolved na individual? Nagreklamo ang isang lalaking nakasuot ng salamin, na nagsasabing napakaraming special effect na hindi na ito mukhang totoo, pero may isa pang nagsabi sa kanila na walang special effects, mukhang exaggerated lang. Nagulat ang lahat, sinabi ng Deputy Chief at ng NCT Special Tasks Team Leader na dapat mas makapangyarihan si Chen kaysa sa 5 bituin, siya ay lumampas sa evolved sa Awaken. Papalayo na siya sa aming lahat, kasabay nito, sa isang dambana sa isang lugar, maraming mga tao na may suot na katulad na mga damit ay nagtipon sa harap ng isang Japanese torii, biglang may lumabas na portal sa torii na yun, at may lumabas doon. Ang pinuno ng mga taong yun ay humakbang pasulong at binati ang dakilang Tengu, ang binabati nilang lahat ay ang Tengu, isang nilalang na may malalaking pakpak at pulang mukha na parang halimaw, ngunit hindi ito nag-iisa. Nang lumabas ang Tengu, huminto ito at tumingin sa likuran. Kasama nito si Izanami, isang napakagandang nilalang na nakasuot ng Japanese kimono. Nang makita siya, lumuhad ang lahat ng lalaki at binati ang dakilang Izanami. Paglabas ni Izanami, tinanong niya ang mga lalaki kung sigurado sila na natuklasan nila ang mga anak ng sinaunang hayop. Sinabi ng mga lalaki kay Izanami na ang higanteng hayop ay lumitaw malapit sa space ng R-City, ngunit ang M-City ang unang nakatuklas nito. Sinabi nila kay Izanami na, ayon sa internasyonal na batas, ang mga mapagkukunan mula sa gayong hayop ay dapat na pagmamay-ari ng buong sangkatauhan, ngunit ang nakatuklas nito ay may prioridad. Sa huli, 30% lang ng resources ang makukuha nila. Nang marinig yun, nagalit si Izanami, nagtanong, anong internasyonal na batas? Kung papatayin muna nila ito at kontrolin ang lahat ng mga mapagkukunan nito, natural na magkakaroon sila ng kontrol sa pamamahagi ng mga mapagkukunan nito. Pagkalipas ng ilang araw, isang submarino ang napunta sa malalim na dagat, patungo sa isang napakalaking kuweba sa isang rock formation. Pagdating ng submarine sa destinasyon nito, may mga lumabas dito, suot ang kanilang scuba diving equipment, sila ang pangkat ng pag-atake ng Poseidon ng M-Country. Nagsimula silang maghanap sa sahig ng dagat, armado ng mga baril para sa anumang hindi inaasahang sitwasyon. Sa loob ng ilang minutong paghahanap, nakakita sila ng malalaking bakas ng paa sa sahig ng dagat, laking gulat nila nang makita kung gaano kalaki ang mga yapak na yon. Habang tinitingnan nila ang mga bakas ng paa, biglang tinawag ng isang lalaki ang kanyang kapitan, sinabi sa kanya na ang halimaw ng balyena ay may bungo na 20 metro ang haba. Nagulat ang lahat, lumapit ang lahat upang tingnan, at laking gulat nila nang makita ang isang malaking kalansay ng balyena na nakahiga sa sahig ng dagat. Bago nila maintindihan kung ano yun, biglang nag-activate ang kanilang aparato sa pagsukat ng radiation, at nagsimulang tumunog. Sinuri ng isang lalaki ang radiation meter, at sinabi sa kanyang kapitan na ang radiation ay 46 sieverts. Sa sandaling yon, nakatayo silang lahat sa harap mismo ng napakalaking kuweba na kanilang pinuntahan upang mag-imbestiga. Nang makita ang radiation meter na umaalis, kinumpirma ng kanilang kapitan na ang kuweba na ito ang pinagmulan ng radiation. Biglang may gumalaw sa kuweba, at ang anino ng isang malaking halimaw ay nakita sa isang segundo.
Narinig ng lalaking malapit sa pasukan ng kuweba ang mga tunog ng paggalaw at naging alerto. Tinanong niya ang kanyang mga kasamahan kung narinig nila iyon. Narinig kung ano, tanong ng lalaki sa likod niya. Wala ni isa sa mga kasamahan niya ang nakarinig ng kahit ano, pero bago pa siya makapagsalita, biglang nag-beep ang kanyang radiation measurement device na parang baliw. Nagulat, sinabi ng lalaki sa kanyang mga kasamahan sa koponan na may nangyari, ang radyasyon ay 88 sieverts ngayon, 125 sieverts, ngayon 459 sieverts, at patuloy itong tumataas, pagkaraan ng ilang segundo, umabot na sa 1,000 sieverts. Nang marinig na ito ay tumawid sa 1,000 sieverts, ang kanilang kapitan ay nagulat, sinabi sa kanila, walang paraan na ito ay tataas ng ganito maliban kung tayo ay malapit sa isang nuclear waste site. Habang sinasabi niya sa mga kasamahan niya na, biglang may lumabas na Godzilla mula sa kuweba kung saan ito nagpapahinga. Sa paglabas nito, ang radiation ay lumundag sa 1,500 sieverts. Nagulat ang lahat, ngunit nang mapansin nila ang Godzilla, mas nabigla sila, nagtatanong, ano yun? Pagkalipas ng ilang oras, sa haunted house ng Seafond City, tinawag ang deputy chief ng tagapamahala ng haunted house ng Seafond City, kung saan may nawala noong nakaraang araw. Tinanong ng deputy chief ang manager kung bakit hindi siya agad nagsampa ng police report. Diretso ang mukha, nagsinungaling ang manager, na akala niya ay naligaw lang ang isang turista, at wala pang 24 na oras. Kaya nagpadala siya ng ilang tao upang maghanap sa malapit. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, ang deputy chief ay sinarado ng husto ang file ng kaso, kaya natakot ang tagapamahala ng haunted house. Tinanong ng deputy chief ang manager kung natatakot siya na maapektuhan nito ang kanyang negosyo at ang kanyang bottom line. Nang marinig yun, pinagpawisan ng manager dahil natama ng deputy chief ang totoo. Sinabi ng deputy chief sa manager na ang 3 tao na nawala ngayong gabi, kasama ang isa kahapon at ang araw bago yun, ay nangangahulugan na ang kanilang haunted house ay nilamon ng 5 tao, na maaaring maging tanda ng paparating na apocalypse. Tinawagan niya ang kanyang team at sinabi sa manager ng haunted house na ang Special Tasks Bureau ang hahawak nito. Habang papasok sa haunted house ang 6 na gising na miyembro ng Special Tasks Bureau, may kakaiba silang naramdaman. Tanong ng isang batang itim ang buhok sa kanyang team, na-detect ng sensor ang polusyon noon. Kaya bakit nawala ang polusyon ngayong nakapasok na kami sa haunted house? Sabi sa kanya ng isang batang mapula ang buhok, malamang kakaibang halimaw ang kinakaharap namin, kaya syempre, ito ay sumisipsip ng lahat ng polluted na enerhiya sa loob ng domain nito. Habang nagpatuloy sila, pumasok sila sa isang bagong silid. Pagtingin sa paligid, nakita ng batang itim ang buhok na ito ang may temang silid sa mapa na ibinigay sa kanila ng direktor. Habang sinimulan nilang hanapin ang silid, isang batang babae sa kanilang koponan ang naghagis ng ilang anteng-anteng at na-activate ang mga ito. Ang parehong itim na buhok na batang lalaki ay nagpunta sa unahan upang suriin, ngunit biglang may lumitaw. Ito ay isang batang babae na nakabaligtad na may pulang kumikinang na mga mata. Nang makita siya, natakot ang itim na buhok at hinampas siya ng kanyang sibat, pero laking gulat niya, isa lang itong manika, na nahulog sa lupa at nagkapira-piraso. Isang batang babae na nakatayo sa likod ang nagsabi sa kanya na ito ay isang prop lamang at nagtanong kung kailangan ang theatrics. Nakahinga ng maluwag ang bata at sinabi sa kanya na akala niya ay totoong multo ito. Biglang tumingin sa kanyang relo ang isang lalaking may salamin at sinabi sa lahat na papalapit na ang pinagmulan ng polusyon, katulad ng sinabi niya, kasabay ng napakalaking pagsabog, may kung anong tumalon sa pagitan nila, na ikinagulat nilang lahat. Ang taong may kalasag ay humakbang pasulong, nagbabala sa lahat na mag-ingat. Ang bagay na lumitaw ay isang humanoid na halimaw, na may hawak na mahabang espada sa kamay nito. Hindi sila nito binigyan ng pagkakataong mag-react at agad silang sinugod, ngunit hinarang ng taong may kalasag ang espada nito. Itinulak niya pabalik ang humanoid monster, ngunit muli itong sumugod. Inactivate ng lalaki na may salamin ang kanyang skill at na-detect na isa itong 3-star strange monster na lumakas sa mga atake at depensa. Sinabi niya sa kanyang koponan na mayroon din itong matinding kakayahan sa pagbabagong buhay, at ang kahinaan nito ay, ngunit bago niya makumpleto ang kanyang pangungusap, ang lalaking may itim na buhok, gamit ang kanyang sibat, ay sinugod ang halimaw at inatake ang puso nito, na sinasabi,
Wala akong pakialam kung ito ay makain ng 5 tao at maging mas matigas pa, hindi ito mananalo laban sa aking pambihirang sandata. Habang inaatake niya ang halimaw, kinumpleto ng taong may salamin ang kanyang pangungusap na nagsasabing, ang kahinaan nito ay ang ulo nito. Nang marinig yon, nagulat ang itim na buhok dahil inatake niya ang puso, at ngayon ay nasa direktang hanay ng pag-atake ng halimaw. Sobrang bigo ng lalaki na may salamin at tinanong ang lalaking itim ang buhok. Ang weak point nito ay ang ulo nito. Bakit mo tinamaan ang puso nito? Pero biglang may nagpaputok ng baril. Nakatutok ang baril sa ulo ng halimaw, at ito ay tinamaan sa ulo. Ito rin ang babaeng tinulungan ni Chen noon. Matapos barilin ang halimaw ay ngumiti siya at sinabi na, nakakadismaya para sa isang 3-star strange monster. Napatay ito sa isang putok. Nang marinig siya, ang lalaking itim ang buhok ay nagalit ng husto. Sumigaw siya at sinabi sa dalaga na dahil sa ang kanyang sibat ay napigilan ang mga galaw ng halimaw, o kung hindi, paano siya magkakaroon ng pagkakataong bumaril? Humakbang ang lalaking may salamin para pakalmayin sila na nagsasabing, kami ay isang team, at lahat ay nagtutulungan. Pagkatapos ay tinanong ng taong may kalasag ang batang babaeng may anteng-anteng na suriin ang perimeter, kung walang ibang pinagmumulan ng polusyon, dapat silang bumalik at magulat sa kapitan. Sinuri ng batang babaeng may anteng-anteng ang paligid at wala na siyang nakitang iba, kaya't lahat sila ay pumunta upang magulat sa kanilang kapitan, sa pag-aakalang pupurihin niya sila. Ngunit hindi nangyari ang mga bagay tulad ng inaasahan nila. Sinabi sa kanila ng kapitan na mayroong isang nakamamatay na depekto sa paraan ng kanilang pagtutulungan. Tinanong niya ang lalaking itim na buhok, si Pan Hao, kung bakit siya kumilos nang hindi naghihintay sa mga tagubilin ng pinuno. Sa tingin mo ba mas matalino ka kaysa kay Li Zongwen? Tanong ng kapitan. Inamin ni Pan Hao ang kanyang pagkakamali, hindi nang ahas na tumingin sa mga mata ng kapitan. Pagkatapos ay lumingon ang kapitan kay Li Zongwen, ang pinunong nakasuot ng salamin, at nagtanong, dahil kaya mo na ang pag-schedule at pag-reconnaissance, bakit nakaupo ka lang at nanood ng dumating ang panganib? Ikaw ay bahagi ng koponan bago ikaw ang pinuno nito. Kung manunood ka lang sa gilid, isasakripisyo mo ang buhay ng iyong mga kasamahan. Agad na humingi ng tawad si Li Zongwen, inamin na dapat ay nagbigay siya ng tulong. Pagkatapos ay bumaling ang kapitan sa taong may kalasag, si Pang Lun, at tinanong siya kung sino ang kanyang kalasag na dapat protektahan. Kinakabahan, sinabi ni Pang Lun sa kapitan na ang kanyang mga kasamahan sa koponan ang kailangan niyang protektahan. Itinuro ng kapitan si Lin Roya, at tinanong si Pang Lun kung siya lang ang kanyang kakampi, dahil pinutektahan lang siya nito sa larangan ng digmaan. Nang marinig yun, napahiya si Lin Roya. Galit na sinabi ng kapitan kay Pang Lun na sa isang laban, walang nagmamalasakit sa kanyang mga personal na opinyon. Dapat niyang protektahan ang bawat kasamahan sa koponan. Pagkatapos ay bumaling ang kapitan sa mga batang babae sa koponan, ang isa sa inyo ay napakawalang ingat na wala kang pakiramdam ng panganib, at ang iba ay nagpaputok ng hindi iniisip, kahit na ang iyong kasamahan sa koponan ay nasa malapit na pakikipaglaban sa isang halimaw. Saan nanggaling ang tapang na yun? Sa seryosong ekspresyon, sinabi sa kanila ng kapitan, hindi ito laro, isang maliit na pagkakamali, at mamamatay ka. Sinabi niya sa kanila na ang bawat isa ay dapat kumuha ng responsibilidad para sa kanilang mga kasamahan, upang silang lahat ay umalis ng buhay. Sumagot silang lahat na naiintindihan nila. Ang kapitan pagkatapos ay huminahon at tinapos ang kanyang panunumbat doon. Sinabi sa kanila na para sa kanilang pangalawang misyon, maaaring mas malala pa ito. Nagsindi siya ng sigarilyo, at sinabi sa kanila na sa kanilang kasalukuyang lakas, kaya nilang humawak ng mga ordinaryong 4 na star monster, ngunit ang susunod niyang sasabihin ay isang lihim ng militar. Walang pinayagang maglik nito, sinabi sa kanila ng kapitan, kahapon, ang Apocalypse base ng bansang M ay nawasak ng isang halimaw na antas ng Monarch, na may lakas na higit sa 10 bituin, agad na itinaas ng mga opisyal ang antas ng kahirapan nito sa 11 bituin, na tinukoy ito bilang antas ng Apocalypse. Nagulat ang lahat nang marinig ang tungkol sa Apocalypse-level monster. Idinagdag ni Pang Loon na wala pa siyang narinig na ganoon. Sinabi sa kanila ng kapitan na ang lungsod ng M ay nawala ng mahigit 17,000 evolved na individual sa isang gabi. Kinailangan ng mga awtoridad na gumamit ng mga sandatang nuclear, at kahit noon pa, halos hindi na nila nagawang itaboy ang halimaw. Ngunit,
Ayon sa kanyang nalalaman, walang nakitang mga bangkay ng halimaw sa mga guho, ang sabi lang ng official report, parang umatras. Nang marinig yun, mas nabigla ang lahat, hindi sila makapaniwala na kahit ang paggamit ng nuclear bomb ay hindi kayang patayin ang halimaw. Sinabi sa kanila ng kapitan na 17 pinto ng Apocalypse ang naapektuhan sa iba't ibang lawak. Sa mga pagbabago sa mga alon ng espasyo at oras, ang Apocalypse sa 10 dagdag na araw ay magiging mas malala kaysa sa inaasahan. Mahihirapan kayong mga estudyante na harapin ang mga pinalakas na halimaw na ito. Nang marinig ito, isang natatakot na Linroya ang nagtanong sa kapitan kung paano sila lalakas, at kung magkakaroon ng espesyal na pagsasanay. Nang marinig ang tanong na yun, naglabas ang kapitan ng isang kumikinang na asul na kristal. Sinabi niya sa kanila na, dahil maikli ang oras, namahaji ang Special Tasks Bureau ng mga espiritual na kristal, at nagtanong kung alam ng mga estudyante kung ano ang ibig sabihin nito. Nang marinig yun, naging labis na nasasabik si Panhaw dahil alam niya na ang mga espiritual na kristal na iyon ay maaaring magmulat sa nakatagong potensyal ng isang tao, at hahayaan ang kanilang mga kakayahan na lumago ng mas mabilis. Ibinigay ng kapitan ang mga kristal sa mga estudyante, sinabi sa kanila na sila ay espesyal na pinili upang gamitin ang mga kristal na ito para lumakas. Inanunsyo niya na ang lahat sa koponan ay kailangang umakyat sa 4 na bituin sa loob ng susunod na 10 araw, at idinagdag na ito ay para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Tuwang-tuwa ang lahat. Sinabi ni Liz Zongwen sa kapitan na huwag mag-alala. Tinitiyak sa kanya na hindi niya pababayaan ang lahat. Para sa kinabukasan ng sangkatauhan, tiyak na magtatagumpay sila. Sa kabilang banda, nakaupo si Chen sa tabi ng baybayin. Sa kasalukuyan, siya ay nasa minor deity level, na naging isang pambihirang individual. Ang kanyang pangangatawan ay 9,535, at ang kanyang espiritu ay 1298, ang kanyang mga kakayahan ay armament domineering, sensory domineering, at overlord domineering. Kasama sa kanyang mga talento ang paglipad ng mga kamao, paghiwa, pakikipaglaban sa mga paa, at hakbang ng buwan, at ang kanyang mga talento ay napakalakas na kulog at umaagos na apoy. Mayroon siyang makalangit na espada at baluti ng hari ng demonyo bilang sandata. Ang kanyang clone ay nasa sinaunang antas ng Sword Lizard, na kasalukuyang nag-evolve ng 3 beses. Sa pagtingin sa mga nakolektang punto ng ebolusyon ng kanyang Godzilla, naisip ni Chen na sa bilis na naghahanap ng pagkain ang kanyang Godzilla sa North Fish Farms, magagawa itong mag-evolve sa ika-4 na pagkakataon sa loob ng ilang araw. Tumingin siya sa langit at nakahinga ng maluwag. Alam niyang pagkatapos nito, kailangan lang niyang mag-alala tungkol sa pag-unlad ng ebolusyon ni Chen Chen. Samantala, si Chen Chen ay natakot sa eksenang nasa harapan niya, nagtatanong kung nasaan siya. Nasa dreamscape world niya siya talaga, bagaman hindi niya alam. Isang malaking buhawi ng dark energy ang nagsimulang bumuo sa mismong harapan niya, at sa loob ng ilang segundo, ang dark energy na yon ay naging isang itim na dragon na nakatitig kay Chen Chen gamit ang kumikinang nitong pulang mata. Ibinuka nito ang malaking bibig at lumapit sa kanya. Nang makita yon, labis na natakot si Chen Chen at sinubukang tumakas, sinisigawan ng dragon na lumayo at huwag lumapit. Kaya lang, nagising siya mula sa kanyang dreamscape, nagpapanik pa rin, matapos makita ang sarili na nakaupo sa isang kama at hindi sa harap ng maitim na dragon, medyo kumalma siya. Gayunpaman, hindi siya nag-iisa sa silid, naroon din si Chen, nakaupo sa isang upuan na medyo malayo kay Chen Chen. Tinanong niya kung ano ang nararamdaman niya. Si Qian Qian, nalilito pa rin, ay nagtanong kay Chen kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi nagpaliwanag si Chen at binato na lang siya ng teacup ng mabilis. Nang makita ang teacup na lumilipad patungo sa kanya, ang katawan ni Qian Qian ay gumalaw ng mabilis at hinaranggan niya ito ng kanyang mga kamay. Ngunit sa sandaling hinawakan niya ang tasa, nabasag ito sa maliliit na piraso. Lumapit si Chen kay Chen Chen at tinanong siya kung ano ang pakiramdam ng nag-evolve. Nagulat si Chen Chen na itinigil niya ang tasa ng tsaa at pinagpira-piraso ito. Tinanong niya si Chen kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Chen na ang 1-star evolved na individual ay maaaring hamampes ng 500 kilo ng puwersa at gumalaw sa 15 metro bawat segundo. Binati niya siya. Sinabi sa kanya na nagtagumpay ang kanyang ebolusyon. Nang marinig yun, itinuon ni Chen Chen ang kanyang katawan at nagsimulang lumakas ang pakiramdam. Siya ay naging napakasaya.
nagtatanong kung siya ay talagang nag-evolve. Ito ay lubhang kapanapanabik para sa kanya dahil, sa mundong ito, ang pagiging isang evolver, ay naging pangarap ng hindi mabilang na mga tao, dahil doon, kahit na ang isang low-grade evolution inducer ay naging isang coveted item sa black market, na ang presyo nito ay tumataas sa mahigit 50 milyong US dollars. Gayunpaman, ang paggamit ng gayong mababang kalidad na inducer ay may napakalaking panganib. Ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring maging isang nakakatakot na mutated na nilalang. Maraming ordinaryong tao na sabik sa evolve ang napilitang igapos sa tanikala. Sa matinding mga kondisyon, ang mga miyembro ng pamilya ay nakatayo na may mga baril sa panahon ng mga pamamaraan ng artipisyal na ebolusyon, dahil kapag ang katawan ay na-destabilize, ang nagresultang kamatayan ay hindi masasabi. Gayunpaman, hindi mabilang na mga tao ang kusang kumuha ng panganib na mag-mutate at humakbang sa landas ng ebolusyon ng walang pag-aalinlangan. Habang papalapit ang Doomsday, dumating na ang panahon ng universal na ebolusyon, kasabay nito, sa bukas na dagat malapit sa Ayocho Island, dumating si Izanami, ngunit hindi siya nag-iisa, kasama niya si Tengu at 8 pang tao, lahat ay lumilipad sa himpapawid. Hiniling ni Izanami sa isa sa kanila, na nagngangalang Abiso, na magbukas ng landas. Si Abisu, isang lalaking nakasuot ng dilaw na damit, ay sumagot, "Oo, dakilang pinarangalan," at pagkatapos, sa sobrang bilis, lumipad patungo sa dagat habang bumubuo ng magic bubble sa paligid niya. Sa sandaling mahawakan niya ang ibabaw, ang tubig dagat sa paligid ng bula ay lumihis, na lumikha ng isang landas patungo sa dagat. Gumawa rin si Abiso ng isa pang magic bubble sa paligid ng iba pa. Pagkatapos ay nagtungo sa malalim na dagat. Pagdating nila sa sahig ng karagatan, sinira ni Abiso ang sarili niyang bula at lumikha ng mga individual na bula sa paligid ng iba. Habang nagsimulang maglakad si Izanami sa sahig ng karagatan, nakita niya ang maraming bangkay ng tao, ang parehong mga tao na, ilang araw na nakalipas, ay dumating upang tingnan ang Godzilla ni Chen. Kasunod ng mga bangkay na yun, dumating si Izanami at ang kanyang pangkat sa kuweba ng dagat kung saan lumitaw ang Godzilla noon. Naramdaman ang kanilang presensya, lumabas ang Godzilla ni Chen mula sa kuweba nito at umungol ng malakas kay Izanami at sa kanyang koponan. Nagtataka, napaatras ng kaunti si Izanami, habang humakbang ang isang babaeng nagngangalang Benten, pinaandar niya ang kanyang telekinesis powers at sinubukang kontrolin ang kapangyarihan ni Godzilla. Nagbabala sa lahat na ang halimaw ay magpapakawala ng aura ng hari at hindi sila dapat tumingin sa mga mata nito. Ang isa pang babae, si Irina, na may kasanayan sa pagtuklas, ay nagsabi sa iba na kahit sa kanyang kabataang anyo, ang presensya ng halimaw na ito ay karibal sa isang siyam na bituing mahiwagang hayop. Ito ay nakakatakot, isang monarch class na nilalang, isang lalaking nakasuot ng pulang maskara, si Susano, ang nagtanong kay Inari kung sigurado ba siya sa kanyang nararamdaman. Sinabi ni Inari kay Susano na ang halimaw na ito ay bahagyang mas malakas kaysa sa monarch class na halimaw na sumalakay sa kanilang base noong nakaraang buwan at na ang kanyang pangunawa ay hindi maaaring magkamali. Nang marinig na ito ay isang napakagandang primordial beast, ngumiti si Izanami, sinabing tiyak na magbubunga ito ng napakalaking halaga ng esensya para sa kanilang paggamit. Hiniling niya kay Benten na gamitin ang kanyang ilusyon na salamangka para kontrolin ang hayop at inutusan ng iba na kunin ang bawat huling patak ng core essence nito at pagkatapos ay sirain ang bangkay. Huwag mag-iwan ng anumang bakas. Nang marinig ang kanyang mga utos, lahat sila ay nagpuri sa kanya, maging sa mga Diyos. Pero kaunti lang ang alam nila, hindi ito magiging ganoon kadali. Inilabas ni Godzilla ang panloob na enerhiya nito at muling umungol ng malakas. Patuloy na ginamit ni Benten ang kanyang illusion magic, ibinuhos ang lahat ng kanyang kapangyarihan dito, nagpadala ng napakalakas na ilusyon kay Godzilla, na ginagamit ang panloob na enerhiya nito upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Habang ito ay nangyayari, si Izanami ay nagsimulang sumayaw, na nagsasabi, "Tingnan mo, ang kapangyarihan ng halimaw na ito, kung gaano ito kaganda. Kakainin natin ito, sisipsipin ito, maging ito, lalamunin ng dilim ang lahat. Ang kaguluhan ang maghahari sa lahat. Purihin ang dilim, purihin ang kaguluhan, purihin ang walang katapusang kawalan, ang pagsasama ng liwanag at dilim, ang ikot ng buhay at kamatayan, babalik ang lahat sa kawalan. Tayo ay magiging walang hanggan, tayo ay magiging mga Diyos."
Inulit niya, purihin ang dilim, purihin ang kaguluhan, purihin ang walang katapusang kawalan. Dahil ang paghahangad ng sangkatauhan ng transcendente na kapangyarihan ay hindi kailanman tumigil, nang ang apoy ng pagkawasak ay pamunit sa kalangitan at namumulaklak ang isang ulap ng kabute, isang simbolo ng wakas, na nababalot ng kamatayan. Ang nagngangalit na shockwaves ay humampas sa lupa tulad ng isang banal na barko at ang sibilisasyon at kaayusan ay napunit, bumalik ang mundo sa primordial na kaguluhan ng paglikha, lumipas ang 30 araw at gabi bago tuluyang tumira ang alikabok. Ang mga matataas na bundok noon ay pinatag sa mga kaparangan, at ang mga rumaragasang ilog ay naging mga patay na pool, sa nakalantad na mga bitak ng mabatong lupa. Ang mga nakaligtas ay natakot sa mga labi ng isang napakalaking hayop na kasing laki ng bundok. Ang mga buto nito ay kumikinang sa kakaibang kinang ng metal. Kahit na matapos ang pagkawasak nito, mayroon pa rin itong paninindigan sa labanan, na parang tahimik na nagsasabi ng kwento ng isang nawala na panahon. Sa loob ng crystallized na utak nito, natuklasan ng mga tao ang isang misteryosong sangkap na kumikinang na parang mga bituin. Kapag tinamaan ito ng liwanag, ang substansya ay tumibok na parang isang buhay na bagay, na nagre-refract ng mga kulay na lampas sa nakikitang spectrum. Pagkatapos ng 700 araw at gabi ng pagsasaliksik, sa wakas ay natuklasan nila ang lihim nito. Maaari nitong muling buuin ang molekular na istruktura ng mga nabubuhay na nilalang, na nagpapahintulot sa buhay na nakabatay sa carbon na makalusot sa mga tanikala ng ebolusyon. Ito ang apoy ni Prometheus. Ang ipinagbabawal na bunga ng karunungan. Sa isang press conference, itinaas ng punong ministro ang isang ulam na pangkultura na naglalaman ng kumikinang na asul na material at ipinahayag, kakoronahin natin ang ating sarili bilang mga Diyos. Pangalanan ang sangkap na banal na pinagmulan. Ngunit hindi nagtagal ay ipinakita ng tadhana ang nakakatakot nitong mukha. Ang unang batch ng mga voluntaryo ay naging malakristal na mga estatwa sa banal na asul na liwanag. Ang kanilang huling mga ekspresyon ay walang hanggan na nagyelo sa isang timpla ng paghihirap at lubos na kaligayahan. Ang kanilang mortal na laman ay parang tissue paper na sinusubukang maglaman ng nagngangalit na apoy. Sa wakas na unawaan ng sangkatauhan, hindi dahil sa walang kapangyarihan ang pinagmulan, ngunit ang katawan ng tao, na gawa sa putik lamang, ay hindi karapat-dapat at ganap na hindi tugma sa banal na regalo ng Diyos. Ngunit ang kapalaran ay laging may plano. Matapos bumaba ang apocalypse, nagsimulang gumala ang mga halimaw sa lupa. Nagulat ang mga tao na malaman na ang mga nakaligtas na dating nakipag-ugnayan sa pinagmulang sangkap, at ang ilan na natuklasan na maaari silang mag-evolve sa pamamagitan ng pagsipsip sa katiwalian ng halimaw, ay nagsimulang magbago. Noon lamang napagtanto ng mga tao na hindi sila pinabayaan ng mitolohiya, bumibilis ito patungo sa kanila. Sa panahong ito, sila ang mga tagapagmana ng mito. Patuloy silang umuunlad, lumalakas, hanggang sa isang araw, maaari nilang maabot ang kaharian ng mga Diyos. Inilabas ni Izanami ang kanyang kapangyarihan, na nagpahayag na sila ay magiging mga Diyos. Ang iba ay pinuri siya, na tinutukoy siya bilang isa sa mga Diyos. Ngunit habang pinupuri siya nilang lahat, biglang umalingaw-ngaw ang hindi kilalang boses. Purihin ang mga Diyos. Nagulat si Izanami nang marinig ang boses at nagtanong, sino ang nandoon? Tumingin siya sa unahan at nakita niya ang isang tao na nakatayo sa ulo ni Godzilla. Ang Godzilla, na hanggang ngayon ay galit na galit, ay kumalma. Ang taong nakatayo sa ibabaw ng ulo ni Godzilla ay walang iba kundi ang ating bida, si Chen. Tumingin siya kay Izanami at sinabi, kung gusto mong purihin ang mga Diyos, purihin mo ako. Ang pangalan ko ay Chen Chu. Nagulat si Izanami at agad na tinanong si Inari na suriin ang impormasyon ni Chen. Sumagot si Inari ng oo at sinimulang suriin ang impormasyon ni Chen. Gumamit siya ng white cat mask bilang tool para sa kanyang teknik, paglalagay ng mask sa kanyang mukha, inactivate niya ang Kojo Divide site para makita si Chen. Nang makita ang kanyang paglapit, tumalon si Chen mula sa ulo ni Godzilla at humarap sa kanya. Agad niyang nakilala na mayroon itong kakayahang pandama na katulad ng kanyang sariling observation haki, kahit na ang kanya ay mas mababa sa kapangyarihan. Namula ang mga mata ni Chen habang ginagamit niya ang kanyang observation haki laban sa kanya. Dahil sa lakas ng observation haki ni Chen, nabasag ang puting maskara ng pusa ni Inari, at pinalipad siya bago pa niya maintindihan ang nangyari. Bumagsak sa lupa na may malakas na impact,
lahat ng kanyang mga kasama, at maging si Izanami, ay nagulat nang makita ito. Bumalik si Izanami kay Inari at tinanong siya, nasaan ang intel tungkol kay Chen? Nasugatan at nakahiga sa lupa, sinabi ni Inari kay Izanami na ang kalaban ay may katulad na pamamaraang mistikong batay sa pananaw at na ang kanyang banal na paningin ay naaninag pabalik. Nang marinig ito, isang maskuladong lalaki na may pulang maskara ang humakbang at sinabi kay Izanami, sino ang nagmamalasakit kung anong uri ng pangkukulam ang ginagamit ng kaaway? Dudurugin ko siya ng isang suntok, agad niyang sinugod si Chen, sumisigaw ng, mamatay kang bastardo. Ngunit bago pa man niya mahawakan si Chen, kumilos si Chen ng napakabilis ng kidlat at pumunta sa likuran niya. Nagtanong, paano ka maglakas loob na unang umatake? Bago pa makapag-react ang taong pulang maskara, sinipa siya ni Chen sa mukha. Napakalakas ng pag-atake ni Chen kaya lumipad ang pulang maskarang lalaki patungo sa sahig ng karagatan, kung saan may mga matutulis na spike. Ngunit bago niya matamaan ang mga spike na iyon, isang lalaking nakaasol na nagngangalang Daikokuten ang pumasok at ginamit ang kanyang reflect power. Sa kanyang kakayahan, minamanipula niya ang katawan ng taong pulang maskara. Sinasalamin ang puwersa ng lupa at pinabagal ang kanyang bilis, pinipigilan siya bago niya matamaan ang mga spike. Nang makita ito, napagtanto ni Chen na ito ay gravitational manipulation at nagkomento, iyan ay isang magandang magarbong kapangyarihan. Matapos mailigtas, nagalit ang taong may pulang maskara at sinabihan si Daikokuten na huwag na lang doon. Nang marinig yun, nagalit din si Daikokuten at tumigil sa paggamit ng kanyang reflect power, sa sandaling huminto siya. Bumalik sa normal ang katawan ng taong pulang maskara at hinayla siya ng gravity pababa ng buong bilis, dahilan para tumama siya sa lupa nang may malakas na impact. Lumingon si Daikokuten kay Chen, sinabi sa kanya na siya na ang maramdaman kung ano ang pakiramdam ng mabutas. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa lupa at pinataas ang gravity sa paligid ni Chen. Habang tumitindi ang grabidad, itinulak ng malakas na presyon si Chen patungo sa lupa. At ang lupa sa ilalim niya ay nabasag, biglang sumabog ang lupa na may napakalaking pagsabog, na winasak ang lahat ng nasa paligid niya. Ngunit nang tumingin si Daikokuten sa unahan, laking gulat niya nang makitang kahit ang gravity ay hindi kayang sugpuin si Chen. Ang dahilan ng kanyang pagkabigla ay na-activate ni Chen ang kanyang panloob na enerhiya, nagising ang kanyang unang anyo, at nagsimulang lumipad sa ilalim ng tubig. Natigilan si Inari at sinabi sa iba na ganap na neutralize ni Chen ang puwersa. Gayunpaman, hindi ito matanggap ni Daikokuten at gumamit ng mas maraming gravity kay Chen, ngunit ito ay walang silbi, hindi makapaniwala si Daikokuten sa kanyang mga mata. Nahijitin ni Chen kahit ang banal na kapangyarihan. Sa kabilang banda, tumayo din ang lalaking naka-red mask, galit na galit kay Chen dahil sa pang-iinsulto sa kanya. Sinabing kailangang magbayad ng dugo si Chen, pagkasabi nito, sinugod niya si Chen, gamit ang kanyang Neura Iron Cannon technique para manuntok. Sa ngayon, hindi pinaganya ni Chen ang kanyang panlabas na anyo ng enerhiya, nang makita ang pamamaraan ng taong may pulang maskara, nakilala ni Chen na ito ay isang pisikal na uri ng pamamaraan, kaya't nagpasya siyang ituloy ito upang subukan ang kanyang sariling lakas. Hinarang niya ang suntok ng lalaking naka-red mask gamit ang kanyang mga kamay. Napakalakas ng suntok kaya nawasak ng tuluyan ang lupa sa likod ni Chen, ngunit hindi nito maitulak si Chen pabalik kahit isang pulgada. Nagulat ang lalaking naka-red mask, tinawag si Chen na halimaw. Matapos harangin ang suntok, ngumiti si Chen na parang demonyo. Pinilipit ang kamay ng taong may pulang maskara, binali ang kanyang mga buto, at pinalipad siya. Ang taong pulang maskara ay tumama sa lupa nang may malakas na impact. Hindi tumigil doon si Chen. Sinugod niya ang pulang maskarang lalaki, gamit ang energy palm. Nang makita ang enerhiyang palad ni Chen, natakot ang pulang maskarang lalaki, napagtantong hindi niya mapigilan ang pag-atake at malapit ng mamatay. Kaagad, si Daikokuten ay dumating upang iligtas ang pulang maskarang lalaki, gamit ang kanyang gravity power. Hinayla ni Daikokuten ang Red Mask Guy mula sa attack range ni Chen. Halos hindi naiwasan ng taong pulang maskara ang enerhiyang palad ni Chen, ngunit napakalakas ng pag-atake kaya nang tumama ito sa lupa, sumabog ito ng napakalakas na putok, nang magsimulang mawala ang usok,
Nakita ng taong pulang maskara ang pulang kidlat na tumatama sa loob ng usok, galing kay Chen ang pulang kidlat na iyon. Lumitaw ang mga pulang marka sa mukha ni Chen habang pinapagana niya ang katawan ng pagsabog ng dugo ng kanyang pulang apoy. Nang makitang hindi kayang talunin ni Daikokuten at ng taong may pulang maskara si Chen, inutusan ni Izanami ang kanyang mga Diyos ng Takamagahara na pagsamahin ang kanilang mga kapangyarihan upang talunin ang kanilang kaaway. Lahat sila ay tumugon, "Oo, Great One," at nilusob si Chen ng magkasama. Kaagad, humakbang pasulong si Ebuso at pinaandar ang kanyang kakayahan. Habang ginagamit niya ito, 12-dosenang mga kamay na bato ang naglabasan mula sa sahig ng karagatan na nakapalibot kay Chen habang siya ay lumilipad. Nang makita ang mga kamay na iyon, hindi kumibo si Chen at nagpas siyang tingnan kung ano ang susunod na mangyayari. Nang lumitaw ang mga kamay na bato sa paligid niya, ngumiti si Ebuso, muling ipinatong ang kanyang kamay sa lupa, at ginamit ang God-forged rock iron fetter. Kaagad, lahat ng batong kamay na iyon ay naging batong bakal na spike na tumatakip sa katawan ni Chen. Kahit na nakulong siya ng mga spike, hindi nag-react si Chen at hinayaan si Ebuso na magpatuloy. Gumawa si Ebuso ng rock barrier para matrap si Chen sa loob, at nagtagumpay pa siyang matrap siya. Buong pagmamalaking ipinahayag ni Ebuso, ang mga batong pinatibay ng banal na kapangyarihan ay mas matibay pa sa bakal. Kahit na ang mga kakayahan ni Chen ay hindi pangkaraniwan, siya ay masusuffocate hanggang sa mamatay sa batong kulungan na ito kapag ang hangin ay maubusan. Matapos matrap si Chen, ginamit ni Inari ang kanyang detection skill at nagulat siya. Sinabi niya kay Ebuso na tinutunaw ni Chen ang mga bato sa matinding init. Tulad ng sinabi niya, ang mga dingding ng rock barrier ng Ebuso ay namula sa sobrang init, at sa sumunod na segundo, isang kamay ang lumabas mula rito. Madaling natunaw ni Chen ang rock barrier ni Ebuso at gumawa ng malaking butas. Nang makita iyon, tinuya ng Red Mask Guy si Ebuso, na nagsabing, ang kabibi ng bato mong ito ay kasing lambot ng mga string ng NATO. Magaling ka din ba? Nagalit ito kay Ebuso. Muli niyang ipinatong ang kanyang kamay sa lupa at ginamit ang kanyang pamamaraan, na nagsasabing, kung hindi sapat ang isang layer, magdadagdag ako ng isa pa. Ginamit ni Ebuso ang God-forged Mass Silver Pivot. Habang ginagawa niya, daan-daang pilak na haligi ang lumitaw mula sa lupa sa paligid ni Chen. Sa pag-aakalang hindi sapat ang dalawang layer, nagpa siya si Ebuso na magdagdag ng pangatlo sa ibabaw ng mga pilak na haligi. Muli niyang inilagay ang kanyang kamay sa lupa, at gamit ang kanyang buong kapangyarihan, nagcast ng God-forged Celestial Golden Palace. Biglang, daan-daang gintong haligi ang bumangon mula sa lupa, na sumasakop sa buong 10 metrong lugar sa paligid ng Chen. Gumamit si Ebuso ng mga spike na bakal, pilak na haligi, at gintong haligi upang lumikha ng 3 layer na bilangguan, na nakakulong kay Chen sa loob. Ang paggawa nito ay lubos na naubos ang enerhiya ni Ebuso, at siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod, ang kanyang mukha ay namutla. Naubos ng triple bind ang lahat ng kanyang banal na kapangyarihan. Nang makita ang kalagayan ni Ebuso, maging ang Red Mask Guy ay sumama ang pakiramdam. Sinabi niya kay Ebuso na talagang hindi niya kailangang magpakawala at gamitin kaagad ang kanyang pinakamalakas na kakayahan. Nagbibiro lang siya kanina. Sa kabilang banda, isang lalaki na ang buong katawan ay natatakpan ng apoy, buong pagmamalaking nagpahayag na walang makakaligtas sa Celestial Golden Palace ng Ebuso, at tapos na ang labanan. Nang marinig yun, dumura ang Red Mask Guy kay Chen at sinabing, at narito, naisip ko na siya ay isang malaking shot, di ba na-crush lang siya ng Takamagahara Pantheon ko? Sinabi niya yun, ngunit palihim na ainalalayan ang nasira niyang kamay sa isa. Nang makitang nakulong si Chen, humakbang si Izanami at sinabing dahil naalis na ang sagabal, gusto na niyang patayin ng lahat ang butiki, ang Godzilla ni Chen, at sakupin ang pinagmulang diwa nito. Katulad ng pag-uutos niya, lahat maliban kay Inari ay lumusob sa Godzilla ni Chen. Hindi kumikibo si Inari, tumayo siya nanginginig sa takot, nang mapansin ito, napagtanto ni Izanami na may nakita si Inari. Tinanong niya, ano ang nakita ng iyong banal na espiritong pangitain? Itinuro ni Inari ang Golden Mountain, at nanginginig pa, sinabi kay Izanami na hindi mahawakan ng selyo si Chen.
Ipinaliwanag niya na kayang kontrahin ni Chen ang mga metal construct, at ang triple seal ni Eboso ay hindi epektibo laban sa kanya. Nang matapos siyang magsalita, sumambulat ang asul na kidlat mula sa loob ng Golden Mountain, na nabasag ang mga panlabas na dingding nito. Habang nakatayo ang Godzilla ni Chen sa tabi ng Golden Mountain, umalangaw-ngaw ang boses ni Chen mula sa loob. Kung gusto mong manghuli ng kahit isang buhok ng sinaunang behemoth na ito, kailangan mo munang tumapak sa aking patay na katawan. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa aking pagtapak sa iyong mga bangkay. Nang matapos magsalita si Chen, nagkaroon ng malaking pagsabog. Sinira niya ang Golden Mountain, kasama ang mga pilak na haligi at mga spike na bakal, at lumabas na hindi nasaktan. Nang makita ito, nabigla si Eboso. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata, tiyak na nasil niya ng buo si Chen. Ngunit si Eboso ay ganap na pagod at hindi makagalaw. Nang lumipad ang isang malaking gintong bato, hindi siya nakaiwas at nadurog sa ilalim nito. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis na walang sinuman ang nagkaroon ng pagkakataong mag-react o magligtas sa kanya. Samantala, lumitaw ang mga pulang marka sa buong katawan ni Chen habang pinapagana niya ang ikalawang yugto ng pagsabog ng dugo ng kanyang red flame. Ngumiti siya at hinamon silang lahat na lumapit sa kanya. Ipinahayag na isa-isa niyang kukunin ang kanilang mga bangkay at dudurog sa lupa. Nang marinig ito, ang flame guy ay nagalit ng husto. Sumisigaw, pinatay ni Chen ang ating mga kasama, sapat na usapan. Ang sinumang hamarang sa ating landas tungo sa pagkadyos ay makakatagpo lamang ng kamatayan. Ang flame guy ay nagpakawala ng kanyang apoy, na nagsasabi, ang aking apoy ay iba sa iyong pangkukulam. Ang aking banal na kapangyarihan ay maaaring lumikha ng purgatorial karmic na apoy na walang tigil na nagniningas sa loob ng 7 araw. Ang iyong uri ng maligamgam na apoy ay mas angkop para sa paggawa ng tsaa. Dahil doon, sinugod ng flame guy si Chen at gumawa ng sibat ng Netherworld Scorch Karmic Annihilation para umatake. Ibinato niya ang kanyang makapangyarihang flame spear kay Chen ng buong bilis, sa pag-aakalang tatapusin niya ito sa isang suntok, ngunit hindi nagpatinag si Chen. Sa totoo lang, ngumiti pa siya. Bumuga siya ng kaunting hangin mula sa kanyang bibig, at sapat na iyon para tuluyang mapatay ang sibat ng flame guy. Nang makita ito, ang flame guy ay lubos na nabigla, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Nang maging ang flame guy ay hindi matalo si Chen, sinamahan siya ng Red Mask guy at Daikokuten. Sinabi ng Red Mask guy na aatake siya mula sa ibaba, hiniling sa flame guy na pindutin mula sa itaas, at sinabihan si Daikokuten na magbigay ng gravity support. Sumang-ayon si Daikokuten, at agad na ginamit ang kanyang gravity skill upang gawing mas magaan ang Red Mask guy. Pagkatapos noon, parehong si Red Mask guy at ang Flame guy ay sinugod si Chen. Nang makita silang tatlo na magkasamang umaatake, sinabi ni Izanami na hindi siya naniniwalang makakalaban ni Chen ang tatlo ng sabay-sabay. Sumunod din si Benton at ginamit ang kanyang illusion magic sa Godzilla ni Chen. Tinanong si Izanami kung sino pa ang makakatulong sa kanya na kontrolin ang halimaw na iyon. Nang gamaan ang kanyang katawan, mabilis na kumilos ang Red Masked Guy at naabot si Chen. Nang makalapit na siya, ginamit niya ang kanyang Wrathful Raksha Cannon skill para masuntok si Chen. Ngunit bago pa man mapunta ang suntok, iniwas na lang ni Chen ang kanyang kamay at pinalipad siya, bumagsak sa lupa nang may malakas na impact. Nang talunin ni Chen ang Red Masked Guy, lumitaw ang Flame Guy sa itaas niya at ginamit ang kanyang Yamai's Myriad Scorch Annihilation Technique para barilin si Chen, ngunit hindi man lang maabot ng apoy si Chen at tuluyang nalihis. Samantala, naramdaman ni Inari ang panganib at binalaan si Daikokuten na mag-ingat, na nagsasabing, ito ang Dragon Silang Mark, ngunit huli na ang lahat. Bago pa makapag-react si Daikokuten, si Chen ay lihim na nagcast ng Dragon Silang Formation sa ilalim niya, isang kasanayang natutunan niya mula sa Black Dragon sa kabilang dimension.